Ako ay isang alamat na hari ng mga bayarang sundalo. Ngunit aksidenteng muling isinilang noong 1960 bilang isang mangangaso sa Daxing Anling. Ang orihinal na katawan ay naging medyo tanga dahil sa isang lagnat. Pero swerte, mayroon siyang magandang pangangatawan. Mula sa edad na 10, naging katulong siya ng kanyang ama sa pangangaso. Ngunit sa mga nakaraang taon, namatay ang kanyang mga magulang, na nag-iwan ng 16 na taong gulang na asawang bata at siya ay nahihirapan. Kamakailan, narinig ni Fugi mula sa mga tao sa nayon, na ang mga luma at mahalagang ginseng sa bundok, ay maaaring magpalit ng pagkain para sa buong taglamig. Kaya't nagpunta siya sa bundok upang maghanap ng ginseng. Ngunit kaunti lamang ang dala niyang pagkain, at manipis ang kanyang damit. Kaya't sa ganitong kalagayan, siya ay nagyelo at namatay. Nang natapos na ang pagtanggap sa alaala ng orihinal na katawan, biglang umabot ang boses ng isang matandang lalaki mula sa labas ng kabaong. Anak, makinig ka sa payo ng iyong tiyuhin. Wala na si Fugi. Kapag natapos na ang mga bagay, umuwi ka na kasama ang iyong tiyuhin. Maging asawa ka ni Zhang Shengli. Grabe, hindi pa ako malamig. Pinipilit na akong mag-asawa muli. Agad na nag-alab ang aking galit. Mahigpit kong piniga ang aking mga kamao. At tinamaan ang takip ng kabaong sa itaas. Ayon sa alaala ng orihinal na katawan, ang matandang hayop na iyon sa labas ay ang aking walang kwentang tiyuhin. Ang kanyang anak na si Zhang Shengli ay isang tamad, na palaging iniiwasan ang trabaho. Puno ng mga masamang isip. Sa susunod na segundo, narinig ang boses ni Zhang Yu, na puno ng kawalang pag-asa. Tiyuhin, ako ang pumatay sa buong pamilya. Maglakas loob ka pa bang papasukin ako? Hindi alintana, sumagot ang tiyuhin. Huwag kang magbiro, hindi kami naniniwala dyan. Nang marinig ko ito, hindi ko na kayang pigilin. Muli, isang malakas na suntok ang tumama sa takip ng kabaong. Sa isang iglap, nagkaroon ng katahimikan sa bakuran. Lahat ng mata ay nakatutok sa takip ng kabaong. Sumunod ay isang malakas na tunog. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang tunog, ay nagmula sa loob ng kabaong. Si Zhang Shengli ay natakot na natakot. Sumigaw ng nanay, nabuhay na muli siya at tumakbo palayo. Habang ang ilang mga matatandang taga-nayon ay naguguluhan, si Zhang Yu ay walang takot na tumakbo palapit. At biglang inangat ang mabigat na takip ng kabaong. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay agad na sumilaw sa aking mga mata. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata. At nakita ko ang isang magandang batang babae, na puno ng luha at mahigpit na pinipigilan ang kanyang bibig. Nagbigay ako sa kanya ng isang matigas na ngiti. Ah, hello. Ang pinigilang pag-iyak ni Zhang Yu ay biglang sumabog. At umabot sa buong bakuran. Kuya Fugi, hindi ka namatay. Nakita nilang talagang humihina ako. At ang mga taga-nayon ay nagmadaling. Nagbuhat sa akin papasok sa mainit na kama. At tinulungan din ang mga kapitbahay na mag-apoy. Nakita ni Tiyuhin Jiang na hindi na siya makapag-isip tungkol sa asawa. At ang kanyang mukha ay naging kulay atay. Pinilit niyang umiti. Fugi, magpahinga ka ng maayos. Kami ay mauuna na. Tinitignan ko ang mga taong iyon na palihim na umaalis. At bahagyang umiti ako. Hindi ko inakala na ako, isang matibay na mersenaryo, ay mabibigyan pa ng pangalawang pagkakataon sa panahong ito ng gutom. Pagkatapos kong kainin ang isang mangkok ng mais na lugaw na dinala ni Zhang Yu, mahigpit kong pinanood ang kalendaryo sa pader 1,960. Isang taon na pwedeng magdulot ng kamatayan dahil sa gutom. Yung lugaw kanina, ayaw talaga ng batang babae na kainin. Pinilit ko siya hanggang sa nakain niya ng 2 kutsara. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Nalaman kong talagang wala ng pagkain sa bahay. Mababa ang ulo ni Zhang Yu at mahina ang boses. Pagkatapos nitong kainin ito, pupunta ako sa bahay ni Zhang Ershu para manghiram ng pagkain. Hindi pwede, pinutol ko siya ng matindi. Ang paghiram ng pagkain ay parang paglalagay sa sarili sa panganib. Ako na ang mag-isip ng paraan. Ang malalalim na kagubatan ng Daxing Anling ay isang bangungot para sa iba. Ngunit para sa isang eksperto sa survival sa kagubatan tulad ko, isang natural na imbakan ito. Dagdag pa ang aking taas na 1 metro siyam at walang katumbas na lakas. Madali lang kumuha ng mga ligaw na hayop, kaya nagpa siya ako, maghintay ka lang sa bahay. Papasok ako sa gubat para manghuli ng pagkain. Biglang tumalon si Zhang Yu na parang pusa na nasapak ang buntot. Huwag kang pupunta, mahigpit niyang hinawakan ang aking manggas. Noong huli, muntik na akong mamatay sa gubat. Ano ba ang manghuli mo gamit ang utak mong iyon? Huwag mo nang pakainin ang mga ligaw na lobo. Tinitingnan ko siya na parang nagtatanggol sa anak. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Huwag kang mag-alala, ganap ng maayos ang utak ko. Natuwa si Zhang Yu. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Natuwa siya nang makita ang aking malinaw na tingin. Ngunit mahigpit pa rin niyang kinagat ang kanyang ngipin. Sige, sasama ako sa'yo. Hindi pwede kung ako lang ang mapanganib. Kung sasama ka, magiging patayan tayo. Hinawakan ko ang kanyang payat na balikat. At nagbigay ng matibay na pangako. Huwag kang mag-alala, hindi ako lalayo. Babalik ako bago magdilim. Nang marinig ni Zhang Yu ang sinabi ko, hindi na siya nagsalita. Ngunit tahimik siyang nagpasya sa kanyang puso. Kung hindi ako makakabalik, sasama siya sa akin sa kamatayan. Tinitignan ko ang 40 sentimetro na matulis na kutsilyo na iniabot ni Zhang Yu. Bilang isang dating mandirigma, naramdaman ko ang kilabot sa balat ng ulo. Ang ama ng mangangaso ng katawan na ito ay ginamit ang mga sirang bakal na ito para labanan ang isang mabangis na baboy ramo na nagalit. At halos pinilas ang tiyan niya. Sa Daxing Anling, ang mga baboy ramo na may langis ng pin at putik sa balat ay mga nilalang na kinatatakutan ng mga itim na oso at tigre, at iniiwasan ng mga ito. Ngunit kung hindi ako makakakuha ng pagkain ngayon, bukas, ako at ang batang babae ay mamamatay sa gutom. Sa bahay na ito na sira-sira. Pagkatapos ay nagbihis ako ng maayos. At sa kabila ng pagtutol ni Zhang Yu na nakatali sa aking likod,
ay sumugod ako sa malalalim na kagubatan. Sa daan, habang ginagamit ko ang matulis na kutsilyo sa puno upang ukitin ang mga palatandaan ng daan. Kasabay nito, gumagawa ako ng ilang mga masalimuot na bitag gamit ang lubid. Hindi ko inasahan na sa malalim na bundok na ito, ang mga binti ko ay kayang tumalo ng ilang metro. Ang katawan kong 170 sentimetro. Tulad ng isang batang bundok, sa lakas at liksi, ay talagang katumbas ng aking katawan sa nakaraang buhay, na nahubog sa ilalim ng mga bala sa gubat. Bigla, may isang kulay abong anino na dumaan sa itaas ng mga sanga. Iyon ay ang kulay abong skirel na natatangi sa hilagang silangan. Agad akong natuwa. Hindi lamang dahil ang balahibo ng maliit na ito ay maaaring ipagpalit sa pera, kundi dahil kung mahuhuli ko ang kanyang pugad, ay makakakuha ako ng pagkain na makakapagligtas sa akin. Talaga namang hindi umabot ng isang insenso. Nakuha ko mula sa butas ng puno ang ilang mataas na taba ng pine nuts at mga buto. Ang mga mani na puno ng langis na ito ay tiyak na makakatulong sa mga taong walang laman ang tiyan. Upang magpatuloy sa buhay, patuloy akong naghanap sa kailaliman ng bundok. Bigla akong tumigil at tumingin mula sa itaas. Pagkatapos ay bigla kong hinila ang malaking kumot sa likod ko at nag-crawl sa snow sa loob ng kalahating oras. Sa wakas ay nakalapit ako sa target. Itinaas ko ang malaking kumot na parang isang lambat at binagsak ito. Sa ilalim ng kumot, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Ang bigat kong 170 sentimetro ay matibay na nakadikit sa lupa. Ilang malas na hayop ang agad na namatay. Ang natitirang buhay na nilalang ay nahulog sa ilalim ng kumot at agad na nawala ng malay sa ilalim ng mga suntok. Nang buksan ko ang likod, may isang makintab na tandang at 8 natatabang inahin. Talagang napakagandang simula nito. Agad kong pinutol ang leeg ng lahat ng mga ligaw na manok at sinabit ang mga ito sa aking baril upang mabilis na umuwi. Sa aking pagbalik, lalo pang nagulat ako. Ang mga bitag na inilagay ko ay nahuli. Ang isang malaking kulay abong kuneho sa likod na binti. Agad akong lumapit at pinatay ito. At nagmadaling umuwi na may dalang karne. Pagbukas ko ng pintuan ng bakuran, sumigaw ako kay Zhang Yu upang tingnan ang aking mga nakuha. Nang makita ng batang babae ang mga hayop sa harapan niya, siya'y tuwang-tuwa. Nalimutan na niya kung kailan siya huling nakatikim ng sapat na karne. Pinakuluan ng mga balahibo, sinindihan ng apoy, binuksan ang tiyan. Nagsimula kaming magtrabaho at inilagay ang lahat ng hiniwang manok sa kawali. Hindi nagtagal, umusbong ang napakabango ng amoy ng karne. Ang mga bulete sa tiyan ko ay naguguluhan. Ngunit alam ko na hindi sapat ang pagkain ng ganitong mataas na protina na lean meat, kaya't sinabi ko kay Zhang Yu na bantayan ang apoy. At kinuha ang 4 na ligaw na manok. At nagmadaling pumunta sa bahay ng leader ng produksyon na si Zhao Kaishan. Ang taong ito ay may matibay na ugnayan sa aking yumaong ama. Ang aking ama ay namatay sa bibig ng isang baboy ramo. Upang protektahan ang mga pananim ng grupo, malugod akong tinanggap ng asawa ni Zhao Kaishan sa loob ng bahay. Sa mesa sa hurno, kakaunti lang ang meron na tinapay na gawa sa mais at sabaw ng repolyo. Hindi ako nag-atubili. Itinuro ko ang 4 na matatabang na mga ligaw na manok sa lupa at diretsong inalok. Tito Zhao, nakapatay ako ng ilang ligaw na manok. Gusto kong ipagpalit ito ng pagkain. Agad na pumayag si Tito Zhao, habang iniabot sa akin ang 2 tinapay, at nagbigay ng magandang kapalit. Sa 10 kilo ng sorghum, kalahating sako ng patatas, at 2 ulo ng repolyo pa. Hindi ko inasahan na magiging ganito siya kagandang loob. Agad akong nagpasalamat. Pero ang sumunod niyang sinabi, ay winasak ang mainit na damdaming iyon. Napatingin siya ng matindi sa aking mga mata. Noong nakaraang buwan, binigyan ko na kayo ng 50 kilo ng millet bilang tulong, kaya't napakabilis niyong nakain yon. Natuwa ako sa sinabi niya pero nanlumo agad. At tahimik na umiling. Wala kaming nakitang kahit isang butil ng bigas. Agad na naintindihan ni Zhao Kaishan. At ang kanyang mukha ay naging mapula at mapusyaw. Ngayon ay malinaw na. Tiyak na ang aking tiyo na may pusong hayop. Ang siyang nanakaw sa gitna ng daan. At nilamon ang mga pagkain na ipinagpalit ng buhay ng aking ama. Biglang pinatama ng kapitan ang palad sa mesa. Napuno ng galit. Putang ina mo, Zhang Deben. Huwag nang kumain, mga kuya. Sama kayo sa akin. Nais kong maintindihan ang palabas na ito. Habang ako ay tahimik na tumawa sa loob. Hinawakan ko ang tinapay sa mesa at mariing nilunok. Pagkatapos ay binuhat ko ang buong sako ng pagkain na napalitan. At naglakad pabalik sa bahay na amoy karne. Walang makapaniwala na ako na halos mamatay sa gutom kahapon. Ay na yon ay kasama si Zhang Yu na nagbabantay ng isang palayok ng mantika na nilagang manok na may halamang gamot. Ang batang babae ay mahigpit na hawak ang hita ng manok at puno ng mantika ang bibig. Pati na ang sabaw ng gulay ay inilubog sa isang malaking mangkok ng kanin. Mula sa hindi makaraos hanggang sa busog sa karne. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng isang araw. Pinangilagan niya ng husto ang mga mata. Sinabi niyang parang nananaginip siya. Pagkatapos ay si Zhang Yu ay tumayo para maglinis ng mga pinggan. Pumasok si Zhao Kaishan sa bahay. Ibinagsak niya sa lupa ang 2 sako ng millet na nakuha niya pabalik. Fugi, ayos na ang mga ayos ko. Kung may kailangan ka, diretso ka lang sa akin. Hindi pa ako nakapagsalita. Bigla siyang lumiko at nagmadaling lumabas. Natawa ako sa loob. Siguro ay hindi na niya matiis ang amoy ng karne sa buong bahay. Kaya nagmadaling umuwi para kumain. Pero hindi ko yon pinansin. Kanina sinabi ni Zhang Yu, simula nang mamatay ang aking ama sa bundok. Wala nang tao sa buong baryo ang nangahas pumasok sa malalim na bundok. Lahat ay gutom na gutom. Kaya't nagplano ako sa sarili. Dahil sa aking mga kakayahan noong nakaraang buhay.
Hindi ako mamamatay sa gutom. Kaya talagang umaasa tayo sa gubat na ito. Xiao Yu, bukas ay papasok ulit ako sa bundok. Habang hindi pa natatakpan ng malalim na niebe, maghahanap tayo ng mas maraming hayop upang maging komportable tayo sa taglamig na ito. Kinabukasan sa madaling araw, bago sumikat ang araw, nagdala ako ng mga gamit. At muling pumasok sa bagyo ng niebe. Bago umalis, may malamig na mukha akong sinabi kay Zhang Yu. Kung sakaling maghanap ng gulo ang mga kapatid ng aking ama, tumawag ka kay Wang Deye para humingi ng tulong kay Captain Zhao. Sadyang nakakatawa ang mundong ito. Ang mga sumisipsip ay mga kamag-anak. Samantalang ang mga makakatulong sa oras ng pangangailangan ay mga estranghero na walang kinalaman. Pagkatapos, sinundan ko ang 500. Hindi lamang nakuha ang 2 ligaw na manok na nahuli ko kahapon, kundi nagpatuloy ako sa paglalakad sa malalim na niebe. Nang makarating ako sa gitna, inilabas ko ang ininit na patatas mula sa aking damit at nilunok ito. Ang mga nakagawian ko sa nakaraang buhay sa digmaan ay nagsabi sa akin na dapat palaging nasa rurok ng pisikal na lakas. Sa mga sandaling iyon, isang malaking cylindrical dumi sa niebe ang agad na nakakuha ng aking atensyon. Ito ay tiyak na bakas ng mga herbivore. At sa laki nito, tiyak na ito ay isang malaking busa. Agad akong kumuha ng pana at sumunod sa mga bakas. Hindi ko inaasahan na sa harap ko sa isang bakanteng lugar ay may isang grupo ng mga mataba at payat na usa na naglalakad ng walang pakialam. Nagtago ako sa likod ng puno at huminga ng malalim. At agad na hinila ang string ng pana at naglabas ng isang palaso. Narinig ko ang tunog ng paglipad ng palaso na tumagos sa hita ng isang inahing usa. Dahil sa biglaang atake na ito, ang grupo ng mga hayop ay naguluhan. At sa takot ay nagtakbuhan. Isang tanga na usa ang tumakbo diretsyo sa akin, na may malalaking mata. Hindi ko mapapalampas ang ganitong pagkakataon. At sa isang iglap, ako'y nagmadaling sumipa at umiyak. Ngunit ang aking mga mata ay malamig. Parang bigla akong bumalik sa nakaraang buhay sa digmaan sa Europa. Kinuha ko ang aking kutsilyo, at walang awa kong pinutol ang kanyang lalamunan at ugat. Pagkatapos ay tumayo ako at nilapitan ang nahulog na hayop. At ginawa ito sa kanya. Ang 2 usa ay umabot sa halos 100 kilo, na pinagsama ko gamit ang lubid. Sa isang iglap, bitbit ko ang bigat na ito pabalik sa bakuran. At si Zhang Yu, nang makita ang mga ito, ay napasaya. At tumalo ng 3 talampakan ng taas. Bukas ay pupunta ako sa bayan upang ibenta ito sa kooperatiba para sa mga panghanda sa bagong taon. Hindi lang iyon, kinuha ko ang malaking palakol. At sa loob ng ilang sandali, pinutol ko ang kahoy na kabaong na nakalaan para sa akin. Habang pinapaikot ko ang palakol, matindi kong tinitigan si Zhang Yu. Si Zhang Shengli, ang asong iyon. Tiyak na pinahirapan ka noon. Natakot ang batang babae at mahigpit na pinigil ang kanyang bibig. Ngunit sa aking mga mata ay nag-aalab na ang galit. Kung siya ay muling mangahas na maghanap ng gulo, pupunitin ko ang kanyang bibig. Samantala, sa kabila ng lahat, si Zhang Deben ay matagal nang nawalan ng mukha. Lahat ng tao sa nayon ay nagbubulungan na siya ay may masamang balak sa kanyang pamangkin. Pinilit niyang buhayin ang patay na ayaw sa kanya. Mas lalo pa siyang pinagsabihan ng masama ni Kapitan Zhao na humihingi ng bigas. Ang matandang magnanakaw ay napilitang magpahayag ng masamang sumpa. Kapitan Zhao, kung ako ay naghangad ng kayamanan, hayaan mong ako ay lapain ng mga lobo. Ngunit alam ng lahat na sa panahong ito, ang pagalit sa pinuno ng produksyon ay tiyak na magdudulot ng hirap sa hinaharap. Walang makakapag-isip na ang aking tiyuhin na si Zhang Deben, na palaging nag-iisip kung paano ako pagsasamantalahan, ay kasalukuyang nag-iisip kung paano ko maubos ang aking huling patak ng dugo. Nakausap niya ang isang workshop manager sa bagong pabrika ng bakal na nangangarap na makakuha ng trabaho para sa kanyang anak na si Zhang Sheng. Ngunit paano siya makakakuha ng tulong ng walang kapalit? Ang matandang ito ay nag-isip na gamitin ang mga ligaya na aking pinaghirapan. Agad siyang hindi nakatiis at nagmadaling pumunta sa aming bahay. Hindi niya alam na si Zhang Sheng, kasama ang ilang gutom na mga kaibigan, ay sumunod sa kanya. Samantala, ako at si Zhang Yu ay nagbabantay sa mainit na kawali na may kalahating palanggana ng sariwang karne na niluluto na may masarap na amoy. Ang natitirang mga ligaya ay nakatago sa malaking banga sa bodega na napapaligiran ng mga bitag ng daga. Hindi ko inasahan na bago pa man makapasok si Zhang Deben, ang matinding amoy ng karne ay nagpasimula sa kanya na magtakam. Tinutok niya ang kanyang tingin sa balat ng karne na inaalis ni Zhang Yu. Halos mahulog ang kanyang mga mata. Fugi, anong masarap na karne ang niluluto mo? Ang matandang lobo ay umupo sa tabi ng kawali na may kasakiman. Pinikit ko ang aking mga mata at mumiti ng malamig. Wala naman, nagluluto lang ako ng lugaw at 2 patatas. Ngunit hindi siya naniniwala dito. At naglakas loob na humingi sa akin ng 2 ligaw na manok. At kahit na nagmalaki na, ito ay ipinangako ng aking yumaong ama sa kanya. Kaya't hindi ko na mapigilan ang galit sa aking mga mata. Kung ganoon, humingi ka sa aking ama. Nasa likod ng bundok siya. Gusto mo bang samahan kita? Isang pangungusap na agad siyang napahinto. Sa mga sandaling iyon, si Zhang Sheng kasama ang mga kaibigan ay pumasok sa bahay na parang mga mabangis na lobo. Zhang Fugi, bakit ka ganyan makipag-usap sa aking ama? Bago pa siya matapos, isang maliit na tao ang umabot sa amoy ng karne at sinubukang buksan ang takip ng kawali. Agad kong pinagsalitaan siya at itinaboy ang kanyang maruming kamay. Ang mga hayop na ito ay parang mga aso. Isa-isa silang nakatingin sa takip ng kawali na parang may berdeng ilaw. Kung hindi natin tuluyang mapuksa ang mga buhawi na ito,
Tiyak na walang tigil ang mga problema sa hinaharap. Zhang Yu, pumasok ka. Mahinang sigaw ko. Pero hindi umiiwas ang dalaga. Bagkus lihim niyang ipinasok sa kamay ko ang isang matulis na kutsilyo. Pagkatapos ay kumuha siya ng gunting. At mahigpit na pinrotektahan ang sarili niya. Sino man ang mangahas agawin ang karne na ipinaglaban ko ng buhay. Siya ang unang tatakbuhan. Sa sandaling iyon, biglang may marinig na malakas na sigaw sa bakuran. Isang matandang babae na puno ng galit ang tinig. Sino ang nangahas manakit sa apo ko? Sa susunod na sandali, 3 tao ang pumasok sa pintuan na parang mga bakal na tor. Ang nangunguna ay ang aking lola na nag-iisa sa pamilya. Kasunod ang matipuno niyang mga kapatid na sina Tio Wang Taishan at Tio Wang Tiesu. Lola, si Zhang Yu na puno ng sama ng loob ay biglang umiyak. At niyakap ng mahigpit ang lola habang umiiyak ng malakas. Paalis na kayo. Habang pinupunasan ng luha, galit na galit ang lola at sumigaw. 2 kalalakihan na parang bundok ay tahimik na lumapit ng mabigat ang presensya. Hakbang-hakbang silang lumapit na may nakakatakot na tensyon. Si Tio Wang Tiesu ay dahan-dahang tinanggal ang kanyang guwantes. Habang ang mga buto ng kamay niya ay umuugong, natakot si Zhang Deben hanggang sa manginig ang mga binti niya. At sinubukan pang gamitin ang pagkakaibigan nila sa pag-inom bilang dahilan. Si Zhang Shengli ay umatras na sa pintuan noon pa man. Pero ang amoy ng karne sa kawali ay hindi niya mapigilang lapitan. Ang apo na ito ay kumuha mula sa bulsa ng ilang barya na 1 sentimo at 2 sentimo. At walang hiya na sinabi na bibilhin niya ang karne. Tumingin ako sa kanya na parang nakakatawa. At napatawa ako ng malakas. Itabi mo yung mga barya mo para sa sarili mong bagong taon. Huwag mong asahan na makakain ka ng karne o kahit isang patak ng sabaw. Sa napakadelikadong sandali, matinding titig ni Tio Wang Taishan kay Zhang Deben ay biglang hinila ang itim na tela na tumatakip sa kalahati ng mukha niya. Biglang dumaloy ang malamig na hangin mula sa mga paa ng lahat hanggang sa tuktok ng ulo. Ang kanang bahagi ng mukha niya ay may malaking butas na nakakatakot. Pati ang pisngi at mata ay tila kiniskis ng buo. Dito na napatunayan ang alamat na nilamon ng itim na oso. Ang kalahati ng mukha niya, ang presensya niya na parang may halong amoy ng dugo ng mabangis na hayop, ay agad na winasak ang loob ng mga salarin. Si Zhang Deben at ang kanyang anak ay nagmadaling tumakas palabas ng bakuran. Kahit gaano pa kasarap ang karne, hindi ito makapigil sa takot na iyon. Napatalsik ang mga langaw. Hinawakan ng lola ang kamay ko habang umiiyak ng malakas. Sinabi niyang nakipag-ugnayan na siya sa kapitan ng produksyon. At kukunin kami para manirahan sa kanilang bahay. Tumingin ako sa 3 tao sa harap ko, na walang pag-aalinlangan na pinoprotektahan ang aking pamilya. Isang mainit na damdamin na hindi ko naranasan sa nakaraang buhay. Ang biglang dumaloy sa buong katawan ko. Mula noon, ang malamig na mandirigmang walang puso ay tuluyang nawala. Tahimik kong ipinangako sa puso ko na ipagtatanggol ko ang pagmamahal na ito ng buong buhay ko. Lola, kasabay ng tawag na yon, sa wakas ay tuluyan kong tinanggap na ng pagkatao ni Zhang Fugi. Sa sandaling ito, tuluyan kong tinanggap ang bigat ng dugong ito, kasabay ng isang ginhawa sa aking puso. Naunawaan ko na ang matinding pagnanais ng orihinal na may-ari na protektahan ang pamilya ay sa wakas ay nawala. Lola, huwag kang mag-alala. Manghuli ako, hindi ako mamamatay sa gutom. Umiti ako at tinawag ang lahat na kumain na. Kasunod noon, ang malaking tiyuhin na si Wang Taishan ay kumuha ng isang supot ng frozen na biskwit. Si Zhang Yu ay mabilis na pinainit ang biskwit sa kawali, kasama ng isang kalahating palanggana ng mabangong karne ng pabo na inilagay sa mesa. Nang makita ang masaganang pagkain, agad na namangha ang 3 lola. Hindi nila akalain na ako, na dating tanga, ay makakapatay ng isang pabo. Dapat malaman na sa nakaraang 2 taon, labis ang kakulangan sa pagkain. Ang mga damo sa paligid ng bundok ay naubos na. Sa malalim na gubat, kahit may mga hayop, nakatago ang mga itim na hipon at mga tigre ng hilagang silangan. Simula nang makapatay ng ilang matatandang manghuhuli ng fox, mas pinili na lang na magutom sa bahay kaysa pumasok at mamatay. Noong nakaraang taon, ang malaking tiyuhin na si Wang Taishan ay pinagsakluban ng mga itim na hipon at nawasak ang kalahating mukha niya. Pati isang mata ay nalunok ng oso. Sa oras na ito, tahimik kong binigyan ang 2 tiyuhin ng 2 malaking piraso ng karne na nagpatigil sa kanilang pagkagat sa biskwit. Si Zhang Yu ay mainat na nagbigay din ng piraso sa lola. Ngunit ito ay kinuha pabalik ng lola sa awa. Hindi na kayang ngipin ng lola. Hindi niya kayang ngatnatin ang malaking karne, kumain kayo ng marami. Nang makita niyang ayaw talagang kumilos ng kanyang mga chopsticks, kumuha ako ng isang piraso ng biskwit na puno ng masarap na sabaw ng karne at inabot sa kanya. Ngayon, hindi na tumanggi ang lola. Unti-unting tinikman ang matagal nang nawalang lasa ng karne. Fugi, ikaw ang pumatay sa bundok. Biglang huminto ang malaking tiyuhin at titig na titig sa akin. Naramdaman kong may kaunting takot, kaya't napilitan akong umamin. Huwag ka nang bumalik, dito na lang ang lola mo sayo. Ang pagkain ay dadalhin ko buwan-buwan. Nang marinig ang kanyang matigas ngunit puno ng pagmamalasakit na mga salita, hindi ko mapigilang umiti. Ngunit tila nahulaan ng malaking tiyuhin ang aking iniisip. Alam niyang hindi ako magiging masunurin. Sa susunod na segundo, tumayo siya at mula sa supot ay inilabas ang isang mahabang piraso ng tela at malakas na ibinagsak ito sa aking kamay. Itong shotgun na ito ay para sa iyong proteksyon. Bigla akong napatingin ng malaki ang mga mata, agad na binuksan ang tela. At ang isang makinang na shotgun at 12-dosenang malalaking bala ay agad na tumambad sa akin. Itinuro ng malaking tiyuhin ang baril at maingat na nagbigay ng payo. Ang birding shotgun ay kayang bumagsak ng isang grupo. Ang itim na bala ay kayang patumbahin. Kahit ang tigre kung tama ang tama. Nang hawakan ko ang malamig na bakal na ito, isang pamilyar na pakiramdam ang dumaloy sa aking katawan. Noong nakaraang buhay ko, ako ang matigas na baril na may matamis na dugo.
Ngunit upang hindi magpakita ng bakas, kailangan ko lang magpanggap na walang alam. Pumutok ako ng bala. Nakatukod ang mga mata ko sa pader. Sa bagay na ito, ang buong bundok ay magiging akin lamang. Isang eksklusibong lugar ng pangangaso. Kahit anong mabangis na hayop basta't lumabas. Kahit si Bathala, kaya kong patumbahin. Kinabukasan ng umaga, umalis ang dalawang tiyuhin pauwi. Si Wang Tiezu ay may dala-dalang walang laman na pang-ani, na nagtataka kung bakit ako mas matalino ngayon. Ngunit si Wang Taishan ay bumaba ng boses. Naniniwala na nawala ang mga magulang ko kaya ako nagising. Naalala ko ang aking legendary na ama na mga ngaso, na kayang hawakan ang wild boar ng isang kamay, at kayang patayin ang mga black bear gamit ang baril. Dahil dito, mayroong isang matinding pagnanasa si Wang Taishan. Hindi siya makapaniwala na ang ganong katatag na bayaw ay mapapatay ng ilang wild boar. Seryoso siyang nagdududa na ang mapanganib sa wild boar gulch ay hindi hayop, kundi tao. Samantala, ako ay nagdadala ng mabigat na sako ng peras patungo sa kooperatiba sa bayan. Malapit na ang bagong taon. Kailangan kong ipalit ang natitirang balabal sa pera para kay Zhang Yu at sa lola ko na makabili ng bagong damit. Hindi ko alam na nang ibagsak ko ang malaking sako sa counter. Ang babaeng mataba na natutulog ay nagalit at nag-rolling eyes. Bibili ka ba ng mga bundok? Taas boses kong tanong. Nang siya ay magalit. Nang marinig na ito ay tungkol sa karne, bigla siyang nagniningning. 3 mao para sa balat, 5 mao para sa purong karne, 2 mao para sa mga internal organs. Agad akong nagkunot ng noo. Ang babaeng ito ay talagang mapanlinlang. Ang karne ng mga baboy sa merkado ay nagkakahalaga na ng 7 mao kada kilo. At siya ay naglakas loob na magbaba ng presyo sa mahalagang wild game. Sakto namang nakita ko ang kanyang mga mapanlinlang na mata. At bigla akong naisip. Kakausap lang ng pangalawang tiyuhin kagabi na ang mga kumakain ng pera ng gobyerno ay mahilig sa murang presyo. Agad silang nagiging mayaman. Kaya't nagngisi ako. Binuhat ang sako at hindi lumingon. At naglakad palabas ng kooperatiba. Hindi ko inasahan na paglabas ko, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na jacket ay biglang lumapit. Bata, anong magagandang bagay ang nasa sako? Maingat kong tiningnan ang kanyang ngiti. At binuksan ang bibig ng sako para siya mismo ang tumingin. Hinawakan ng matanda ang sako at ang kanyang mga mata ay nagningning. Hindi pa umabot ng 50 kilo pagkatapos ng balahibo sa taglamig. Ano ang masasabi mo sa 45 yuan kasama ang mga internal organs at balat? Ang matandang lobo ay talagang magaling sa negosyo. Pero sa buhay ko, marami na akong naranasan. 50 yuan ang presyo at kung may magandang bagay, babalik ako sa'yo. Walang pakundangan kung itinaas ang 5 daliri. Magaling ka bata, 50 ay 50. Agad na ibinigay ng matanda ang 10 yuan sa aking kamay, na tinawag na si Lawson. Madalas na naglalakad sa dulo ng kalsada. Hawak ang unang kita sa aking bagong buhay. Nagsimula na akong lumakad palayo. Ngunit biglang pumasok sa isip ko ang isang nakamamatay na tanong. Sa panahon ngayon, pera lang, anong silbi nito? Bibili o hindi, kailangan ng tiket. Ginoson, alam mo ba kung saan makakakuha ng walang tiket? Sinubukan kong magpababa ng boses. Nang mapansin ni Lolo Sun na ito, ngumiti siya ng masaya. Nang misteryoso, lumapit sa tainga ko. Ay, swerte naman. Per, aking Ginoo, meron ako niyan. Bigla akong humina ng malalim. Di mapigilang tignan ng mas maigi ang ordinaryong matanda. Hindi ko inakalang makikita ko sa kalye ang isang mamimili, na isang tagalako na lihim na nagtatago. Ganito ang negosyo, walang pondo araw-araw, di ka makakatakbo. Kaya naglabas ako ng 2 malaking piraso ng Unity at inilagay sa counter. Diretsong nakipagpalitan ng tiket. Resulta, si Lolo Sun ay sumabog ng biglaan. Nagagalit sa walang tiket, may langis, at iba pa. May 16 na uri ng pagsusuri. Halos mapipigilan ang sarili na hindi maputol ang hininga. Sunod-sunod niyang sinabi ang presyo ng bigas na 1 sentimos. At ang presyo ng puting harina na 1 sentimos at 6 na sentimos. Naririnig ko ang ingay sa ulo ko. Kaya binili ko ng buong buo ang 50 piso sa kamay niya. Para ipabili sa kanya ang bigas, harina, manok, itlog, candy. At mga gamit sa bahay na puno ng laman. Sa oras na ito, si Lolo Sun ay nakataas ang kamay, hawak ang malaking halaga. Nakatumbas ng 2 buwan na sahod ng manggagawa sa lungsod. Hindi niya inasahan na ang probinsyang batang ito ay hindi man lang kumurak. Pero para sa akin, ang mga kabundukan sa bundok ay parang damo. Sa isang iglap, makakakuha pa ako ng isa pang. Tumingin ako ng seryoso sa kanya. Sinasabi na mapagkakatiwalaan ko ang kanyang pagkatao. Dahil dito, si Lolo ay sobrang na-excite, tinapik ang kanyang hita. At agad na ibinigay sa akin ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, mabilis siyang nag-ayos para sa akin ng mga panregalo para sa bagong taon. May natira pang 20 piso sa kamay ko. Nilingon ko ng may titig. Diretsong nagtanong ng mababa ang boses kung meron siyang pampasabog. Hindi inasahan na ang lolo ay ngumiti ng walang pakialam at tumango. Dito ako napagtanto ng malakas. Ito ay 60 taon na ang nakalipas. Sa black market, walang may pakialam sa mga baril at pampasabog. Diretso kong inilabas ang natitirang pera para makakuha ng 6 kilo ng pampasabog. Nang ibinigay niya sa akin ang pakete, binilinan niya ako na mag-ingat. Pagkatapos, ikinuwento niya ang isang tanga sa Big Mouth Village noong nakaraang taon na gumawa ng pampasabog para pumuha ng isda. Na ang pampasabog ay puno ng hangin at lumutang sa ibabaw ng tubig. Na sinundan ng maliit na bangka hanggang sa umabot sa pampang bago sumabog. Halos mapatay ang tao ng sabay-sabay. Pagkatapos kong marinig, tumawa lang ako ng malamig. Biro lang. Ako ay isang eksperto sa pampasabog noong nakaraan. Pagkatapos, dinala ko ang mga panregalo na puno ng taon sa baryo. Sa dulo ng pader sa baryo, may nakalatag na ilang matandang gutom na gutom. Hanggang sa tinakbo ko ang bundok at mga tanim.
Biglang nagbukas ang kanilang mga mata na pula ang kulay. Sa pagtatanong ng mga matanda, sagot ko lang ay panregalo ng walang paalam. Tuloy-tuloy lang ako sa paglakad. Hindi nila alam na ang aking likod ay nagdulot ng galit ng buong bayan. Ngayon lang nila nalaman na hindi lang ako nakapatay ng wild chicken. Kahit isang unggoy pa nga ang napatay ko. Pero yung tanga kong amang tiwangwang na kamag-anak, si Zhang Deben, hindi man lang nakainom ng sabaw. Sa oras na yun, isang matandang babae na may uhaw. Gusto sanang palitan ang bagay para sa karne. Pero tinadyakan siya ng mariin ng sariling asawa. Sa panahong ito, lahat ng pamilya ay nagugutom. Laman ng tiyan ay namamaga, parang buto. Lahat umaasa sa isang pirasong karne para makaligtas. Kahit ang mga daga at aso sa baryo ay tinanggihan na rin. At ako, isang uli lang halos mamatay sa lamig. Nakapagbalik ng isang buong truck ng tulong. Wala akong pakialam sa mga taong ito. Gusto ko silang makita na nakatingin sa akin na parang gutom. Habang pawis na pawis, dinadala ko ang mga prutas sa bakuran. Sa susunod na saglit, si Zhang Yu ay parang ibon na biglang sumugod. Nagsasaya at nagsisigawan sa dami ng mga dalang gamit. Pagkatapos, may dalang isang balot na wax paper. Nasa loob nito ang kalahating kilo ng asukang bola na binili ko. Maingat na binibigay ng batang babae sa lola niya. At isang piraso ay isiniksik sa bibig ko. Yung matinding tamis ay biglang sumabog sa bibig ko. Sa sandaling iyon, 3 kaming huminto sa pagkain. Mahigpit naming nilalasap ang pakiramdam ng sobrang kasiyahan. Tinitignan ko ang lola na may malinis na damit. At isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa akin. Sa puso ko, may init na dumadaloy. Yung matandang babae ay nag-isip na maghabi para sa akin. Ng isang panglamis na panglaban sa lamig. Kapag meron ito, kahit minus 30 degrees, kaya kong maglakad sa snow. Sa niebe nang walang takot. Dahil dito, tahimik akong nangakong. Kailangan ko pang pumasok sa bundok at manghuli ng malaki. Isang maliit na panglamis lang ay pwedeng magpalit ng ginto. Kung makapatay ako ng baboy ramo o tigre sa hilaga, siguradong yayaman ako ng husto sa panahong ito ng kagutuman. Nang naalala ko yung baril na ibinigay ng tiyuhin ko, lahat ng dugo sa katawan ko ay nagsimula ng mag-init. Nagmadali akong kumain ng lugaw. At bitbit ang baril na ito, diretsyo sa maliit na gubat sa labas ng baryo. Hindi na kailangang subukan ang shotgun. Diretsyo kong pinisil ang isang bala na kayang pabagsakin ang tigre. Ipinasok ko sa baril ang isang bala na pang-isa lang ang ulo. Kasabay ng malakas na tunog ng pagsara ng baril. Itinaas ko ang baril at matyagang tinutukan ang isang maliit na puno, na may lapad na parang binti ko sa labas ng 0 metro. Biglang isang malakas na putok, ang mga splinters ay nagkalat. Ang katawan ng puno ay biglang naputol, na parang isang mabagsik na hayop. Sunod, nagpasok pa ako ng isang bala at pinindot ang gatilyo. At isang malakas na putok ang sumabog. Ang puno ay nabali sa bandang gitna. Hinawakan ko ang baril na mainit-init at nakangiti ng malupit. Ako pa rin ang parang eksperto sa baril. Kahit limitado ang abot nito. Pero sapat na ito para maghasik ng lagim sa malalim na gubat. Sa mga matitinding bundok. Pagkatapos, inayos ko muli ang aking armas. Maliban sa matalim kong sandata at baril, naglagay din ako ng isang pambungkal na palakol sa hadang. Sa ngayon, nakabalot ang mukha ko ng 2 piraso ng itim na tela. Mahigpit na pinoprotektahan ang bibig at ilong ko. Sa harap ng yelong sa mukha, muling nagsimula akong akyat sa bundok na puno ng panganib. Sa malamig na taglamig, papasok sa bundok. Bawat hakbang ay parang pinipiga ang lakas ko ng husto. Malayo ang daan papasok sa bundok. Siguradong hindi na makakabalik sa araw na yon. May nahuli akong isang ligaw na kuneho at itinapon ito sa kahon. Ngunit naglakad ako hanggang tanghali. Isang kakaibang pangyayari ang nangyari. Sa gubat na ito, wala akong nakita kahit isang balahibo ng ligaw na manok. Nagtataka ako kung lumipat na ang mga ibon. Bigla, isang malamig na hangin na may matinding amoy ng dugo ang sumalubong sa akin. Agad akong tumingin sa makakapal na gubat sa itaas ng hangin. Kaagad kong inalis ang mga kagamitan sa aking likod. Kinuha ko ang aking shotgun, mga lason, tirador at kutsilyo. Naka-armed ako ng maayos. Ngunit sa oras na lumapit ako sa gubat ng ilang metro, ang tanawin sa aking harapan ay agad na nagdulot ng pangangalit sa aking anit. Sa isang bakanting lupa, may nakakalat na isang malaking puting balangkas. Kasama ng ilang bangkay ng ibon na walang laman ang tiyan. Sumpa ako, pumasok ako sa pugad ng mga lobo. Hindi ko inasahan na ang mga hayop na ito ay kumakain lamang ng mga laman loob. Pero iniwan nila sa akin ang mga masasarap na laman. Agad kong hinugot ang kutsilyo. At mabilis na pinutol ang 2 pinakamakakain na mga hita ng ibon at dinala ito. Ngunit sa oras na itapon ko ang mga hita sa basket, isang malungkot na hiyaw ng lobo ang umabot sa aking pandinig. Sa susunod na segundo, ang hiyaw ng mahigit 10 Eurasian Grey Wolf ay nag-umpisa at nagpatuloy. Napalibutan ako ng mga lobo. Ang sitwasyong ito ay agad na nagbalik sa akin. Sa isang nakakatakot na labanan, na puno ng dugo at laman, agad akong sumandal sa isang malaking puno at isinabit ang mahabang pana sa aking tabi. Nakaayos ang mga ito sa harapan ko na puno ng mga matutulis na dardo. Kagad kong itinaas ang shotgun at lumuhod, na mahigpit na kinakagat ang 2 lason na bala. Sa oras na ito, 7 o 8 malalaking Grey Wolf ay lumapit sa loob ng 10 metro. Ang pinuno ng mga lobo ay puno ng dugo, na nakatitig sa akin. Parang nagtataka kung bakit hindi tumatakbo ang biktima. Kung buksan ko ang mga buto, tiyak na makikita ko ang mga bungo ng tao na kanilang kinain. Ngunit sa araw na ito, nakatakdang matalo sila. Sa oras na ang pinuno ng lobo ay yumuko, at handang umatake, hindi ako nag-atubiling bumatak ng gatilyo. Isang malakas na putok. Ang bungo ng malakas na Grey Wolf ay biglang sumabog sa isang dagundong ng dugo. Ang bangkay ng lobo ay nag-angat ng 2 beses bago tuluyang mamatay. Ang natitirang mga lobo ay natakot sa
Isang malakas na pagsabog at nagtakbuhan. Ngunit sa oras na yon, mula sa mataas na lugar, isang mahaba at malalim na hiyaw ng lobo ang biglang umabot sa akin. Ang tunay na pinuno ng mga lobo ay lumitaw. Nang marinig ng mga hayop ang hiyaw, nagtipon sila muli sa 20 metro ang layo at naglatag sa lupa. Nakita ko na nag-umapaw ang aking anit. Tiyak na ang lobo na ito ay may kakaibang kakayahan. Kung ang isang karaniwang mangangaso ay makapansin ng ganitong uri ng lobo na may kaalaman sa taktika, tiyak na mamamatay. Ngunit sila ay nakatagpo sa akin. Muli kong itinaas ang shotgun at tinutok sa pinakamalapit na malaswang lobo. Muli, isang napakalakas na putok. Ang leeg ng lobo ay biglang sumabog. Ang mainit na dugo ay nagpula sa niebe. Hindi ko inasahan na ang natitirang mga lobo ay muling umatras at lumayo. Sila pala ay sinusubukan ng abot ng aking baril. Para patayin ako ng dahan-dahan. Napailing ako, kaya't iniwan ko ang baril sa likod at kumuha ng pana. Ito ay isang matibay na pana na may 30 kilo. Kayang tumagos ng isang palaso kahit sa baboy ramo. Lumiko ako at hinila ang tali ng pana hanggang puno ng buwan. Nararamdaman ang hangin na bahagyang tumataas at lumalakas. Isang matalim na tunog ang sumunod. Ang palasong panira ng baluti ay biglang pumutok sa hangin. At tinusok ng diretsyo ang isang abo na lobo, kasama ang balat at buto sa isang pine tree. Sa loob ng ilang minuto, 3 mabagsik na hayop ang napatay. At hindi man lang nila nahawakan ang aking paa. Ngunit ang mga patay na kasama ay hindi nakakatakot. Sa mga gutom na lobo na ito, habang papalabas na akong magpalas muli, ang ulo ng lobo na nagtatago sa dilim ay muling umungol. Agad na kumalat ang mga hayop, at umiikot sa puno para hindi matamaan. Huminga ako ng malalim. Kung hindi ko matanggal ang lobo na ito, magiging malaking problema ito sa hinaharap. Dahil ayaw nilang lumabas. Iniwan ko na ang pana. At kumuha ng tuyong karne na dahan-dahan nilunok. 3 oras na lang bago magdilim. Kung hindi ko mabago ang sitwasyon, paglubog ng araw, mapanganib ang aking kalagayan. Samantala, sa malayong nayon, si Zhang Yu ay tinuturuan ng lola niya kung paano magmasa ng balat. Ang batang babae ay namumula ang mukha. Masayang nais gumawa ng isang balabal na balahibo para sa akin. Gusto niyang siya mismo ang magtahi nito. Ang lola ay tuwang-tuwa habang pinagmamasdan siya. Sinabi na kontento na siya kung maayos kami. Tumingin si Zhang Yu sa labas ng bintana. At may pag-aalala sa mata habang nag-isip kung nakahuli ba si Fugi ng hayop? Pinatibay ng lola ang kanyang dibdib. Sinabi na sa 10 na yon kung may makakahigit sa ama niya. Si Fugi lang iyon. Samantala, ako na may malaking pag-asa. Ay naipit ng mga mabagsik na lobo sa gitna ng nyebeng bundok. Mukhang handa na silang makipaglaban hanggang dulo. Kaya't nag-ipon ako ng tuyong mga sanga sa paligid. At sinindihan ng isang malaking apoy gamit ang pusporo. Pagkatapos ay kumuha ako mula sa basket ng isang bagong huling kuneho. Pinutol ko ang balat ng kuneho at tinanggal ang mga laman loob. Kumuha ako ng isang sanga at tinusok ito. At inilagay sa tabi ng apoy para lutuin. Habang abala ako, ang aking paningin ay palaging nakatutok sa paligid. Ang naglalagablab na apoy ay malinaw na. Nagbibigay ng matinding takot sa mga hayop. Maraming mga abo na lobo na nakayuko. Ang biglang naging balisa. Habang iniikot ko ang kuneho sa apoy, isang napakaliit na tunog. Ang biglang nanggaling sa likuran. Hindi ko na naisip pa. Bigla akong gumulong ng 2 metro palayo. Nang tumayo ako, 2 mahigpit na hawak ang hawak kong baril. Ito pala ang Lobo King. Hindi alam ng hayop na ito kung gaano katagal ang pasensya niya. Kaya unti-unting nakalapit sa likod ko. Kulay itim ang buong katawan niya. Mas malaki pa sa napatay kong kanina. Ang malaking ulo ng lobo ay nakangiti sa akin. Ipinapakita ang 2 hanay ng matalim na pangil. Iyan hayop ka, walang galang sa laban. Umisi ako ng malamig, sinilip ko ang paligid. Lahat ng Grey Wolves ay nakaluhod lang at nanonood. Mukhang gusto nilang panoorin ang hamon ng boss. Sige, balang araw, papatayin din kita. Agad kong pinalitan ang hawak kong baril sa kaliwa. Pinaikot ang kanan ko at itinapon sa likod. Ang shotgun sa balikat ng kaliwang braso. Bang, sa sandaling sumabog ang baril. Biglang umabante ang likurang binti ng malaking lobo. Puwersang-puwersa na tumakbo pa kanan. Nabigo, sigurado na itong hayop ay naliwanagan. Dahil nakaiwas sa bala sa ganitong kalapit na distansya. Hindi pa man ako nakabawi sa pagreload. Ang ulo ng lobo ay sumugod sa mukha ko na may hangin na may dugo. Ang malaking bunganga ay diretsyo sa dibdib ko. Sa mabilis na sandali, ipinuwesto ko ang baril sa harap. Ipinasok ang matigas na baril sa bibig ng lobo. Crack! Hinawakan ng ulo ng lobo ang baril ng mahigpit, pinipilit na itulak palayo. Parang naniniwala siyang kung makuha niya ang bakal na ito, mamamatay ako. Pero ang hayop ay hindi kasing talino ng tao kahit na anong hayop pa. Isa kong kamay ang biglang itinaas para itulak ang baril. Malakas na puwersa ang nagdulot na ang ulo. Ang mga paa ng lobo ay naalis sa lupa. Nakatayo sa ere ang 2 paa. Biglang nagpanik ang hayop. Ngumisi siya sa akin, may malamig na ngiti. May bahid na ng pagsisisi at takot sa mata niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling lumantad ang tiyan niya. Iniwan ko ang hawak kong baril sa kaliwa. Kumuha ng maikling kutsilyo sa baywang. Ang talim ay may malamig na ningning, matalim na tinusok. Sa malambot niyang tiyan. Isang matinding sigaw ang biglang sumabog sa gabi. Ang tiyan niya ay binutas, biglang nanghina. Mahina at malambing na napaluwag ang hawak na baril. Hinugot ko ang dugo na kutsilyo. At mabilis na sumunod na isang suntok. Malupit na tinusok sa dibdib niya. Ang matalim na talim ay tumusok sa baga. Ang madilim na dugo ay sumabog mula sa bibig niya. Nakatitig siya sa akin. Ang mata niya ay puno ng galit at takot. Bilang pinakamalakas na lobo sa pangkat, isang tingin lang niya ay nakaligtas ang lahat ng hamon. Lahat ng humamon ay bumagsak at nagsimula ang laban. Hinawakan ko ang baba niya at tinanggal ang matalim na kutsilyo para mapigilan siyang umatake pa sa huling sandali.
Ipinatong ko ang tuhod ko sa leg niya. Pinusok ko agad ang puso niya. Hanggang sa tuluyang mamatay siya. Nakahina ako ng maluwag tumayo. Kinuha ko ang baril at sinuri ito. Wala namang sira sa goggles, may ilang dent lang. Dinagdagan ko ng isang bala. Sa close combat, pinatay ko ang ulo ng lobo. Kung sabihin ito, walang maniniwala. Nakita ang leader na biglang namatay. Ang natitirang mga lobo ay walang pag-aalinlangan. Natahimik na umatras sa gubat. Nagmamadali silang bumalik upang makipaglaban para sa bagong posisyon ng hari. Ako, bilang tao, ay hindi na mahalaga. Napatay ang malaking banta. Pinunasan ko ang dugo ng lobo sa aking mga kamay gamit ang dugo ng manok. Diretsong kumagat ng malaking piraso ng inihaw na karne ng kuneho. Tumingin sa lupa, may 4 na bangkay. Nakabuang halos 200 kilo ng mga bangkay ng lobo. Ako'y labis na natutuwa. Ito ay isang malaking negosyo na maaaring ipalit sa isang dekalidad na rifle. Malaking ani, umuwi na. Ngunit tila masyado akong maaga nagalak. Noong dumating ako, madali lang ang dala. Ngunit ngayon, ang paghila ng 200 kilo. Nakarga ay talagang mahirap. Hindi pa ako nakakalayo ng 2 milya. Ang dilim ay ganap ng bumalot. Hindi na makalakad. Kailangan kong magpalipas ng gabi sa bundok. Bigla akong nabahala. Ang temperatura ay mabilis na bumabagsak. Tiyak na abot ito sa minus 30 grado. Maaaring mamatay ako sa lamig. Agad akong naghanap ng kanlungan. Sa isang nakatagong lugar sa bundok. Kumuha ng panggugubat na palakol at pinutol ang ilang maliliit na puno. Mabilis na naglatag ng isang balangkas ng kanlungan. Pagkatapos, sinimulan kong hukayin ang mga tuyong dahon. At pinatong ito sa bubong ng kanlungan. At sa huli, naglagay ng makapal na nyebe, na may maliit na pasukan na sapat para sa pag-crawl. Sa sandaling nabuo ang kanlungan. Ang malamig na nyebe ay nagsimulang bumagsak mula sa langit. Ito ang aking unang nyebe. Mula nang ako'y lumipat sa panibagong panahon. Agad akong naglatag ng isang apoy. Gamit ang mga bato sa labas ng kanlungan. At pinutol ang isang malaking piraso ng karne. At inihaw ito sa tabi ng apoy. Sa oras na ito, ang orihinal na gubat ay tahimik na parang isang lugar ng mga multo. Ako'y kumakain ng inihaw na karne na naglalabas ng mantika. Hindi ko nalimutan ang pagkuha ng kaunting lupa. Sa totoo lang, natutulog ang mga mabangis na hayop sa hilaga sa gabi. Ang pinakamalaking panganib ay ang malamig, na maaaring magdulot ng mabilis na pagkamatay. Sa kabutihang palad, sa tulong ng aking karanasan sa pamumuhay sa kalikasan, hindi ito naging mahirap para sa akin. Dumaan ako sa kanlungan na puno ng tuyong dahon, at hinila ang mga bangkay ng lobo upang mahigpit na harangan ang maliit na pasukan. Ang malamig na mga bangkay ng lobo at ang dugong manok na pumuno sa mga puwang ay naging perpektong harang sa hangin. Binalot ko ang aking sarili sa kumot, at inilagay ang shotgun at maikling kutsilyo sa pinakamadaling lugar. Sa loob ng mainit na bunton ng mga dahon, isinara ko ang aking mga mata at mabilis na nakatulog. Ngunit hindi nagtagal. Ako'y nahatak pabalik sa larangan ng digmaan ng aking nakaraan. Sa aking panaginip, hawak ko ang sniper rifle at nakatutok. Sa sandaling ako'y magpapaputok na. Ang opisyal na may balbas ay biglang itinaas ang kanyang ulo at matinding tumitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig at nagpakita ng isang napakakakaibang ngiti. Gugugugugugu, ang sobrang nakakairitang kakaibang tawa ay biglang tumagos sa 300 metro at sumalpok sa aking tainga. Napaliguan ako ng malamig na pawis. Pilit kong pinindot ang gatilyo pero hindi pumutok. 2 bala ang pinalitan pero pareho lang walang putok. Gugugugugugu, ang kakaibang tawa ay lalong lumakas. Parang pinagtatawanan ako ng buo. Bigla kong binuksan ang mga mata. Hinawakan ng rifle sa tabi ko. Huff, panaginip pala yon. Ang init na nadarama sa kuko ko ang nagpapaalala. Na natamaan ko lang ang pinainit na bato habang natutulog. Naramdaman kong may singaw ng init. At gusto ko nang humiga para matulog muli. Pero sa sumunod na segundo, ang nakakakilabot na kakaibang tawa ay totoong tumagos sa kubo at narinig ng malinaw. Gugugugugugu, naku po. Bigla kong niyuko ang rifle. Isang bahagi ng baril ang direktang tumusok sa butas ng bala, na sinadya ng dugo na tumulo. Matindi kong tinutukan ang labas. Sa liwanag ng apoy ay kitang-kita ang madilim na gubat. Gugugugugugu, muling umalingaw ang kakaibang sigaw. Ngayon ay malinaw ko na itong narinig. Hindi ito tawa ng tao, kundi tawa ng isang mahabang buntot na kaliskis. Ito ay kilala bilang kuwago. Ang tunog nito ay parang malamig na tawa ng tao. Nakakakilabot sa balat ng ulo. Nalaman kong ang ibong ito ang nagpapasiklab ng ingay. Dito ko tuluyang na-relax ang aking tensyon. Sapagkat sa labas ay napakadilim. Ang kuwago ay nakatayo lang sa tuktok ng puno. Hindi aabot ang baril na may bala ng rifle sa mga ibon sa tuktok ng puno. Kaya nilagyan ko ng ilang basang kahoy ang apoy. Pinapabagal ang pagkatuyo at unti-unting nasusunog. Hindi lang ito pinahaba ang oras ng apoy, kundi nakatulong din para makatiis ako hanggang bukang liwayway. Sa gabing iyon ay nakatulog ako sa bundok ng ligtas. Pero si Zhang Yu at Hu Xianglan sa bahay ay hindi makatulog buong gabi. Habang lumalalim ang dilim, si Zhang Yu ay umiiyak ng sobrang pag-aalala at halos magsuot ng damit para hanapin ang kapitan ng pangkat. Sa kritikal na sandali, si Lola Hu Xianglan ang humarang sa kanya. Xiao Yu, huwag ka munang mag-alala. Sigurado akong hindi magkakaroon ng masama kay Fugi. Laulang, hindi mo alam na halos namatay siya sa lamig noong pumasok siya sa bundok. Si Zhang Yu ay nagalit na nagdudugo ang paa. Ngunit ang matandang mukha ni Hu Xianglan ay puno ng katiyakan. Iba na ang panahon ngayon. Isipin mo nang mabuti kung gaano kahanda si Fugi nang pumasok sa bundok. Hindi lang siya nagdala ng sapat na damit, sombrero, pana, at rifle. Pati mga pusporo at candy ay maayos niyang inihanda.
Mas maayos pa ang paghahanda niya kaysa sa ama niya noon. Pagkatapos ay niyurakan ni Lola ang buhok ni Zhang Yu. Hindi maaabot ng apoy ang gilid ng bundok. Sigurado akong lumayo si Fugi para manghuli ng malaking isda. At dahil sa makapal na niebe, hindi makatotohanan na maghanap ng tao sa gitna ng gabi. Lumabas ako sa kubo. Ang buong gabing pagbagsak ng niebe ay nagtulak sa lupa na tumaas ng kalahating talampakan. Nag-aalala ako na mag-alala ang pamilya ko. Ginagamit ko ang natirang apoy para painitin ang tuyong pagkain, mabilis na kumain. Pagkatapos ay isinasara ko ang apoy gamit ang niebe. Pagkatapos ay mahigpit kong pinagkakabit ang lahat ng kagamitan sa aking likod. Tanging ang mahabang sibat at maikling kutsilyo ang iniwan ko sa katawan ko. Binabalot ng tali at nagsimula ng bumaba sa bundok. Sa sobrang niebe na nagsarado sa daan, parang hindi alintana na ito ay isang hukay. Naglalakad ako ng paunti-unti, hanggang sa sumikat ang araw. Sa wakas ay nakita ko na ang usok mula sa kusina sa bungad ng baryo. Sa tuwing naiisip ko na ang matanda at bata sa bahay ay nakabantay pa rin, biglang bumibilis ang lakad ko. Parang gustong sumingit agad sa harap ni Zhang Yu, para makita ang masayang mata ng batang babae. Sa pag-isip na ito, ang aking matandang mukha ay biglang nanlalamig. Sa nakaraang buhay, ako ay isang nangungunang mandirigma hanggang sa nang mamatay sa isang drone bombing sa edad na 27, hindi ko pa man nakahawak ng kamay ng isang babae. Hindi ito angkop sa aking pagiging isang hukbong sundalo. Sa puntong ito, si Zhang Yu ay matagal nang natutulog na parang yelo. Matigas na nakatitig sa daan papasok sa bundok. Sa panahong ito, ako na lang ang natitira sa buong baryo na pumapasok sa bundok. At madalas na may nangyayaring aksidente. Sa loob ni Zhang Yu, parang naglalakad sa apoy. At sa puntong halos mawalan na siya ng pag-asa. Biglang nakita niya ako. Hinahatak ang matangkad na anyo ng pier. Kuya Fugi. Parang isang ibong babalik sa pugad, si batang babae ay agad na pumosisyon sa aking dibdib. Kahit na ang buong baryo ay nakatingin. Hindi siya nag-alinlangan na yumakap sa akin. Tila isang ipinapahayag sa buong baryo. Na balang araw ay magiging asawa ko siya. Aking Diyos. Parang isang lobo ito. Pagkatapos ay may ilang mga nakikisawsaw na mga tao sa baryo. Biglang nagsisigawan at pumapaligid sa akin. Biglang lumapit. May 4 na ulo. Lahat ay mga lalaking lobo. Ang pinakamalaki ay pinukol ko ng saksak hanggang mamatay. Ang mga tao sa paligid ay nagsisipaghihinalo sa takot. Itong buong sasakyan ng mga hayop ay siguradong sapat na pangbuong taglamig na pagkain. Hinimas ko ang ulo ni Zhang Yu. Pinasakay siya sa pier para makauwi agad. Matagal nang gutom na gutom ang tiyan ko. Pero ang buong baryo ay parang nanonood lang ng sunset. At nagsusunod-sunod sa likod namin. Hanggang sa pumasok sa aming bakuran. Sa wakas, may isang hindi na makatiis. Nagtanong kung paano ko nagawa ang lahat. Ang aking sasabihin ay nagpatigil sa lahat. Parang nakakatakot na ulo. Sana ay naisip nilang pinulot ko lang ang kanilang mga balabal. Pero sa isang hakbang, napasok ako sa pugad ng mga lobo. At nakapatay ako ng ilang, nakakuha pa ng 2 balabal. Sa loob ng bakuran, biglang umalingaw-ngaw ang isang napakainay na ingay. At nakatitig ang lahat sa akin na parang nakakita ng kababalaghan. At ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniwala. Para akong nagpanggap lang pero pinili kong ipagpatuloy. 2 ay pinalabas ko gamit ang baril, isang gamit ang pana. At ang pinakamalaking ulo ng lobo ay pinasok ko ng kutsilyo. Habang pinagsasama ang lahat ng ito sa aking madilim na dugo, ang buong baryo ay nanginig sa takot. Habang may ilan na nagnanais na palitan ang aking mga lobo. Nang mais na pang-inom, biglang may isang napakaling na ingay na umalingaw-ngaw. Kapitan, nagpasimula siya ng kaguluhan sa mga lobo. Kung sakaling bumaba ang mga hayop na ito, para maghiganti sa ating nayon, ano ang gagawin? Ang nagsalita ay si Zhang Shengli. Bagamat kamag-anak siya ng orihinal na may-ari. Para sa akin, isa siyang tiyak na kontrabida na naghahanap ng kapahamakan. Tiningnan ko siya ng malamig, na parang isang asong hindi nagbabago. Nasa isip ko na ang plano. Natuluyan siyang alisin. Sa oras na yon, dumating ang leader ng produksyon, na si Zhao Kaishan at biglang nagmura. Huwag kang magbula ng walang kabuluhan, dati nang bumababa ang mga lobo para magnakaw ng manok at tupa. Sino ang pinaghihigantihan nila? Tinignan ni Zhao Kaishan ang pinakamalaking lobo. Alam niyang ito ay tiyak na senyales ng labanan. Ang kanyang tingin sa akin ay biglang nagbago. Hinila niya ako sa loob ng bahay. Sinundan ako ng aking lola. Fugi, ikaw ay isang lobo. Ibalik ang mga butil kapalit ng kalahating bahagi. Hindi pa nakakita ng mantika ang kantina sa loob ng higit sa 6 na buwan. Diretso si Zhao Kaishan. Sumang-ayon ako agad. Hindi lang ako pumayag na magpalit ng karne. Nangako pa akong dadalhan siya ng isang binti ng balabal sa gabi. Ngayon, si Zhao Kaishan ay talagang masaya. Fugi, meron kang malaking kakayahan. Pagkatapos ay gagawin kong tagapangalaga ka ng grupo, na may sweldo na 8 yuan, na ibabawas mula sa mga nahuhuling hayop. Hindi lang magkakaroon ka ng mga baril at bala, at hindi na muling may sinuman na manghusga sa'yo. Hindi ko akalain na may ganitong magandang pagkakataon. Sumang-ayon ako agad. Alam ko na, ang makipagsapalaran sa pangangaso sa panahong ito, ay dapat na may opisyal na pagkilala. Pagbalik sa bakuran, si Zhao Kaishan ay galit na nakatingin kay Zhang Shengli at nagbigay ng babala, na lahat ay pupunta sa kantina para kumain ng karne ng lobo. Kung sino man ang mangahas na maghanap ng gulo, huwag nang magreklamo kung ako'y magalit. Sa salitang ito ng leader, ako, si Zhang Fugi, ay talagang nakatayo na ng matatag sa nayon. Nang unti-unting nawala ang mga inggiterong taga nayon. Sa wakas ay nakapag-enjoy ako sa lutong. Isang malaking mangkok ng sabaw ng karne at repolyo na ginawa ng aking lola. Pagkatapos uminom ng mainit na sabaw, naramdaman kong ang lahat ng aking mga butas ng katawan ay tila naglalabas ng ginhawa. Lola,
Mamaya ay pupunta akong bayan para ibenta ang natitirang lobo. At bumili ng ilang mahalagang supply. Mula ngayon, lahat ng pera sa bahay ay sayo na. Habang abala akong kumakain ng sabaw, inaayos ko rin ang mga bagay. Tiningnan ako ni Hu Xianglan. Napuno ng di matutunton na pagmamahal. Handa na siyang makasama ako sa pagkain ng mga hindi kanais-nais na gulay. Ngunit hindi niya alam na hindi lang ako magaling, kundi palaging bumabalik na may dalang yaman. Maging ang matanda ay nag-isip sa kanyang isip na hindi ito tungkol sa pag-aalaga sa kanyang apo, kundi ako ang nagdadala ng buong pamilya. Mula sa araw na yon, ang kanyang tanging tungkulin, alagaan mo si Zhang Yue, ang magiging asawa ko. Kung may maglakas loob na maghasik ng masama kay maliit naming Yu, ang matandang buto ko ay ipagtatanggol siya ng buong buhay ko. Si Hu Xianglan ay nakangiti habang nakatitig sa amin. Tapos bigla siyang naglabas ng isang nakakagulat na sinabi. Sana mabuhay pa ako ng ilang taon, para matulungan kayong palakihin ang mga anak. Dahil dito, namula ang leeg ni Zhang Yu, at dali-daling pumasok sa bahay. Umiti akong bahagya. Itinaas ko ang leeg at inubos ang natirang sabaw sa palanggana. Walang naiwan kahit patak. May kuneho pa sa bahay. Kaya hapon ay inihaw na lang namin. Ang lasa ay talagang napakasarap. Pero si Zhang Yu ay nalulungkot at paulit-ulit na umuungol. Sabi niya, sayang ang karne kapag inihaw lang. Diretso akong nagdesisyon. Hindi na maubusan ng karne sa bahay namin. Kahit paano gusto mo, gawin mo lang. Nakangiti si Zhang Yu na parang inosenteng anghel. Mabilis niyang nilinis ang balat ng lobo gamit ang kutsilyo. Hindi lang siya mabilis sa kamay, kundi pati 4 na matutulis na pangil ng lobo ay pinunit niya. Tinali niya ito gamit ang pulang tali at iniabot sa akin. Ito na ang aming tanda ng pagmamahalan. Nagpakita ako ng masamang ngiti na parang malaking lobo. Huwag, namula ang mukha ni Zhang Yu. Hinawakan ng isang piraso ng bituka ng lobo na may dugo, at hinarurot ito sa mukha ko. Natakot ako at dali-daling tumakbo. Pagkatapos ay kinuha ko ang kalahating piraso ng karne ng lobo at isang hita. Diretso sa bahay ni Kapitan Zhao Kaishan. Iniisip ko na dapat ayusin na ang usapin sa baril. Makakatipid kami ng malaking halaga kung hindi nabibili ng rifle. Pagpasok ko sa bakuran, nakita ng asawa ng kapitan ang mga dala kong gamit. Tatlong peres ng mga kabataang walang alam sa panganib. Kahapon ay pumasok sa bundok ng walang gabay. Hanggang ngayon ay wala silang bakas, patay o buhay. Sa pagkakataong iyon, nilingon niya ako na may pag-aalinlangan. Halatang gusto niyang ako bilang bagong tagapangalaga ng espiritu. Ang maglakad para iligtas sila. Dahil dito, sinamantala ko ang pagkakataon. At kusang loob na nag-alok na sumama sa bundok para magligtas. Agad natuwa si Zhao Kaishan. Sabi niya, tama ang hinala niya at pinapabalik niya ako agad sa bahay para kunin ang gamit. Pagkatapos ay muli akong naghanda ng kumpleto. Pana, kutsilyo at baril ay dala ko. Paulit-ulit na pinaalalahanan ako ng matanda na huwag maging palaban. Agad akong dumating sa pasukan ng baryo. Kasama si Zhao Kaishan at 7 o 8. Mga taga-baryo na pumapasok sa bundok sa gitna ng niebe. Habang naglalakad, nagbubulungan si Zhao Kaishan sa akin ng may galit. Ang mga nawawala ay 3 lalaki at 2 babae. Nang marinig kong may babae sa grupo, bigla akong natigilan. Paulit-ulit na umiti si Zhao Kaishan. Sinabi niyang isa sa mga babaeng iyon ay si Zhu Xuemei. Isang babaeng kabataan na palaging nangungutya na ang kababaihan ay may malaking papel sa mundo. Para lang makakain ng ligaw na karne. Hindi lang sila nanghiram ng isang 5-6 na modelo ng semi-automatic rifle. Dala pa nila ang 20 bala patungo sa Erdaoling. Kung hindi sila makasalubong ng mga lobo, may pag-asa pa silang mabuhay. Nakangisi ako. Pero tila nagbibiro ang tadhana. Sa mga sandaling iyon, ang malakas na niebe ay parang mga kutsilyo na sumasayaw sa hangin. Kami ay mahirap na umuusad sa gitna ng malakas na snowstorm, na umabot ng 2 kilometro. Bigla, mula sa hangin at niebe, narinig ang napaka-makabagbag damdaming sigaw. Pinindot ko ang balikat ni Zhao Kaishan. Itinaas ang kamay at itinutok sa madilim na gubat sa kanan. Doon, sa direksyong iyon, malinaw na may mga mahinang liwanag ng apoy sa malayo. Kasama ng tunog ng bakal na nagbanggaan. Nang dahan-dahan kaming lumapit. Lahat ng naroroon ay napahina ng malamig. Nakita namin ang mahigit sa 10 lobo na may mga mata na kumikislap ng berde. Na mahigpit na nakapalibot sa 5 mga kabataan. Isang lalaking kabataan ang may hawak na rifle at nagbabaril ng walang tigil. Ngunit hindi niya maabot ang mga vital na bahagi. Kaya't napipilitang itulak ang mga lobo pabalik ng ilang hakbang. Habang ang mga bala ay malapit ng maubos. Ang mga halimaw na ito ay anumang oras ay pwedeng pira-pirasuhin sila. Sa gitna ng panganib, mahigpit na hinawakan ni Zhao Kaishan ang mga taga-bukid na handang magpaputok. Masyadong madilim, madaling makasakit sa mga kabataan. Lahat kayo ay tumakbo at lumapit bago bumaril. Ngunit hindi na naghintay ang lahat. Ako ay parang isang leopardo na nagtatapon. Nag-iisa kong sumugod sa kawan ng mga lobo. Si Zhao Kaishan, na matipuno, ay naggangalit at sumunod sa akin. Hindi akalain na ang mga halimaw na ito ay natigilan sa aming walang takot na kilos. Matindi kong tiningnan ang nanginginig na lalaking kabataan na nagbabaril ng walang tigil. Halos wala akong masabi. Ang taong ito ay nagbabaril ng ilang beses. Ngunit sa niebe ay wala ni isang patak ng dugo ng lobo na nakita. Agad kong sinundan si Zhao Kaishan at itinutok ang aking baril. 6 na baril laban sa mahigit 10 lobo, siguradong panalo ito. Upang makatipid ng bala, sinadya kong hindi agad pinindot ang gatilyo. Bumangbang ang ilang putok ng baril. Hindi ko inaasahan. Ang ilang mga matatandang lalaki sa likod ko ay mga master ng pagtutok. Lahat ng bala ay walang epekto.
Habang ang mga lobo ay tila nasanay na sa tunog ng baril. Kung magpatuloy pa, tiyak na maubos ang bala. Humugot ako ng malalim na hininga. Agad kong itinaga ang aking palaso sa nyebe. At mabilis na hinugot ang mahabang pana. Ang batang babae na may salamin sa likod ay tila puno ng sigla. Sumi, tingnan mo, gumagamit siya ng pana. Ngunit si Zuxume ay may malamig na ngiti ng pagdududa. Ang mga halimaw na hindi mapatay ng baril. Ano ang magagawa ng kanyang pana? Marahil hindi man lang makakakuha ng balahibo ng lobo. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, biglang umingay ang pisi ng pana. Sa susunod na segundo, isang tumatakbong lobo ay naitaga sa lupa. Ang talim na iyon ay tumagos sa leeg ng lobo. At tumagos ng higit sa kalahating dangkal sa lupa. Agad na sumabog ang mainit na dugo. At ang buong lobo ay nanginginig at hindi na makabangon. Ang buong lugar ay biglang naging tahimik. Lahat ay nakatingin ng malaki ang mga mata, na parang tinitingnan ang isang halimaw. Walang emosyon akong naglatad ng pana. At isang sunod-sunod na mga palaso ang muling pinakawalan. Isang malakas na tunog ang umabot. Isa na namang lobo ang mahigpit na tinitigan. Sa isang iglap, higit 10 lobo ang naalis ko. Nagsimula ng mangalay ang aking braso. Kaya't isinabit ko ang mahabang pana sa aking ulo. Mabilis kong kinuha ang baril sa aking kanang kamay. Kasabay ng isang napakalakas na putok. Ang nakakatakot na lakas ng bala ay direktang nagpalipad sa isang lobo ng ilang metro. Sanay akong kumuha ng balat ng itlog at ipasok ito sa bulsa. Mabilis kong ipinasok ang isang bala. At muli, isa pang putok. Natuluyang nagpalipad sa bungo ng lobo. Ang pula at puting bagay ay agad na sumabog. Si Zuxume at ang batang babae sa tabi ay natakot at nag-ubo ng matindi. Sa puntong ito, higit sa kalahati ng mga lobo ay patay na. Ang natitirang mga hayop ay sa wakas ay umiyak. At tumakas na may mga buntot na nakababa. Tumingin ako ng malamig sa dalawang babaeng kaibigan. Ang mga nakadugtong na ngipin ng lobo na may dugo sa aking dibdib ay nakalabas. Si Zuxume ay napamangha. Parang ngayon lang niya napansin na ang aking lumang balahibo ay hindi kayang itago. Ang mga kalamnan sa aking katawan at sa kanyang mga mata ay nagkaroon ng kakaibang ningning. Ngunit wala akong pakialam na tingnan siya muli. Diretso akong umiwas. Magaling ka, ikaw talaga. Si Zhao Kaishan ay masayang pinapalo ang aking balikat. Ang lalaking kaibigan na si Chen Zai ay puno ng paghanga. Kapitan, maaari bang i-reimburse ang bala ko? Sadyang nagtanong ako. Si Zhao Kaishan ay nagwagayway ng kamay at sinabing bibigyan ako ng parangal. Pagkatapos, ang lahat ay nagmadaling mag-apoy para magpainit. Ang mga kaibigan ay nagkwento ng kanilang nakakatakot na karanasan sa pagkaligaw at pag-atake ng mga lobo. Salamat sa ating mga kapatid na magsasaka sa kanilang tulong. Si Chen Zigo ay nakipagkamay kay Zhao Kaishan. Ngunit ang tono niya ay puno ng mataas na pakiramdam. Si Zhao Kaishan ay napapansin at maingat na umalis at umupo. Ngunit hindi pa kami nakabawi. Ang mga kaibigan ay tila walang pakialam at nagbahagi ng mga nahuli. Zigo, sa pagkakataong ito, yayaman tayo. Sobrang daming karne ng lobo, tiyak na sapat ito para sa buong taglamig. Si Chen Zigo ay nagplano ng walang kahihiyan. Nadalhin ang natitirang mga lobo sa bayan para ipagpalit. Nakasandal sa baril sa puno, nagmamasid. Nakikinig sa mga kakaibang sinasabi ng mga tao. Sa loob ko, nagtatawa ako. Ang grupong ito ay tila walang pakialam na itinuturing ang aking mga nakuha bilang kanilang pagkain. Walang paggalang sa amin ng mga tagapagligtas na nagligtas sa kanila. Nang makita kong si Song Yuan ay handang itusok ang kutsilyo sa binti ng lobo. Mabilis kong binuksan ang aking mga mata. Sandali, malamig kong tinanong siya. Ito bang lobo ay iyo? Ngunit si Zuxume, ang batang may mahabang ilong sa tabi, ay biglang sumigaw ng galit. Bakit hindi ito atin? Nagsikap kami laban sa mga lobo ng matagal. Gusto mo bang dumating at kumuha ng handa? Oh, sige, sabihin mo nga. Aling lobo ang pinatay mo, piliin mo at dalhin. Biglang namula ang mukha ni Mazi sa galit. Ngunit tumayo si Quan Zigo na mayabang. Kapatid, gusto lang naming mag-ihaw ng karne. Kailangan mo bang maging ganito ka maalalahanin? Walang problema sa pagkain ng karne, pero kailangan kong ipaalala sa inyo. Ako ang pumatay sa asong lobo sa lupa. Hindi ako nag-atubiling sumagot. Biglang sumigaw si Mazi sa galit. Nabaliw ka na ba? Kanina ay nakikisaya ka lang. Ngayon gusto mong angkinin ang lahat. Ngayon, kahit si Zhang Quanfu na kasama namin ay hindi na nakapagpigil. At nagmura ng malakas. Stang ina mo. Kung hindi dahil sa galing ni Fugi sa baril. Naging dumi na kayo ng lobo. Nakikita kong nagiging mainit ang sitwasyon. Kaya sumigaw si King Jin mula sa bundok para sa pagkakaisa. Ngunit hindi ko sila pinabayaan. Diretso akong naglakad patungo sa isang patay na lobo. Ang kutsilyo ko ay mabilis na tumusok sa butas ng bala. Isang galaw ng aking pulso. At isang duguang metal na bala ang biglang lumipad. Sa isang tunog, ang deformed na bala ay matinding tumama sa paanan ni Chen Zigo. Nagawa kong mag-iwan ng malaking itim na butas sa nyebe. Gamit ang puting nyebe, pinunasan ko ang dugo sa talim ng kutsilyo. Tinutok ko ang aking tingin sa grupong ito ng mga intelektual. Ito ay isang espesyal na bala para sa shotgun. Yung baril nyo, isang type 56. Gumagamit ba ng ganitong bala? Ang ebidensya ay nakalatag sa harap. Ang mga dating nagmamalaki ay biglang nanahimik. Ngunit hindi inaasahan ni Chen Zigo na nagbago ang kanyang mukha. Nang maraming beses at diretso akong pinabayaan. Tumingin siya kay Zhao Kaishan sa tabi. Si Chen Zigo ay tila naglakas loob pang magbanta. At tinanong si Zhao Kaishan. Sa puntong ito, si Zhao ay nagmura na sa isip. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng kanyang pagsisikap na iligtas ang mga ito, ngayon ay gusto nilang makipag-away sa tanging tao na makakapagpatay ng lobo. Ayon sa lumang batas sa bundok,
Ang mga lobo ay pinatay ni Fugi mag-isa. Diretso siyang tumuro sa akin. Ito ang tanging desisyon na dapat niyang gawin. Habang si Chen Zigo ay nagmamatigas at gustong makipagtalo, biglang may dalawang tao ang lumabas mula sa gubat. Sila ay sina Kapitan Bu ng ikatlong unit. Si Chen Zigo ay tila nakakita ng pag-asa. At agad na nagreklamo na kami ay gustong agawin ang kanyang mga lobo. Si Zhang Quanfu ay nanginginig sa galit. At nagmura ng malakas sa kanyang mga sinasabi. Si Kapitan Bu ay nag-ayos ng kanyang salamin. At biglang tumingin sa akin. Nakatitig ako sa kanya na parang nakangiti. Kahit na wala akong sinabi. Ang aking tingin ay nagdulot sa kanya ng malamig na panginginig. Si Wu Yuan ay talagang isang matalinong lobo. At agad na nakita ang mga kalokohan ng mga intelektual na ito. Agad niyang pinagsabihan si Chen Zigo na manahimik. At sinabi na ang karapatan sa mga lobo ay sa amin. Dapat tayong magpasalamat na buhay pa. Pagkatapos ay nahiya siyang yumuko at nagbigay galang kay Zhao Kaishan. Dahil sa pagdagsa, dinala niya ang grupo ng mga malas pababa ng bundok. Nang umalis ang mga nakabawas ng saya. Agad na nakatingin ang mga taga-Bukirin sa akin. Kapitan, lahat tayo ay nagbigay ng buhay ngayon. Sa tingin ko, bawat isa sa atin ay dapat makakuha ng isang lobo. Ang natitirang isa ay direktang ibigay sa grupo. Habang naglalaro ako sa apoy, itinatag ko ang plano ng pamamahagi. Nang lumabas ang mga salitang iyon, agad na napuno ng saya ang lahat. Lalo na si Zhang Quanf na tumayo para sa akin kanina. Nakangiti siya na parang naglalabas ng lahat ng kanyang mga ngipin. Bagaman pangit ang hitsura ng lalaking ito, napakasimple ng kanyang isip. Noong panahon ng tatay ko, nailigtas niya ang kanyang buhay sa bundok. Kaya't nagbabayad siya ng utang ng buhay. Kahit na talagang gusto kong makipag-away kanina. Tiyak na siya ang unang tatakbo upang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Agad akong nagbigay ng thumbs up sa kanya. At pinuri ang kanyang magandang pagkakasabi. Si Zhao Kaishan ay patuloy na pumuri sa akin sa pagiging mabait sa trabaho. At agad na tinawag ang lahat na bumaba ng bundok sa magdamag. Mabilis na nagputol ang lahat ng mga sanga upang gumawa ng simpleng sled. 10 patay na lobo ang mahigpit na nakatali sa beam. Gumagalaw ng mabilis sa niebe gamit ang panghampas. Isipin mo na makakabalik ng ganitong karaming karne sa bahay. Parang may hangin sa ilalim ng mga paa ng lahat. Si Zhao Kaishan ay nagdadala ng 2 lobo sa likod ko. Hindi ko alam kung paano siya nagdadala. Ngunit nang hindi kami nakalayo, bigla akong huminto. Tinutok ang tingin sa madilim na gubat sa paligid. Mayroong isang bagay. Bumaba ang boses ko at nagbigay ng babala. Agad na nahulog sa katahimikan ang paligid. Agad na binuksan ni Zhao Kaishan ang flashlight. At tinutok sa direksyon ng aking daliri. Sa susunod na segundo, biglang lumitaw sa dilim. Ang isang pares ng mga mata na kulay berde. Diyos ko! Ito ay isang malaking tigre na kumakain ng tao. Nanghihina ang mga binti ni Zhang Quan. At bumagsak siya sa niebe. Mahigpit kong hinawakan ang aking shotgun. At agad na tumulo ang malamig na pawis sa aking palad. Tiyak na ang hayop na ito ay tahimik na. Sumunod sa amin. Agad kong hinawakan ang aking bulsa upang suriin ang mga bala. Marami pang mga shotgun shells. Ngunit ang mga nakamamatay na bala ay 3 na lang ang natitira. Napakaseryoso na ng sitwasyon. Agad kong inutusan ang lahat na muling ayusin ang formation. Ang may mga baril ay magbabantay, ang walang baril ay tutulong sa pag-atake sa lobo. Ang tigre ay likas na mapanlinlang. Pinakamainam na umatake mula sa likuran. Nais ko sanang ako ang huling humawak. Ngunit si Zhao Kaishan, na umaasa sa kanyang posisyon, ay ayaw talagang tumayo sa likuran. Sa kabila ng lahat, kinailangan kong hawakan ang baril at manguna. Inayos ko ang 2 sa likuran upang magbantay. Patuloy na umuusad ang grupo. Tahimik kong kinuha ang isang misteryosong bag mula sa aking dibdib. Ito ay mga malalakas na eksplosibo na nakuha ko mula kay Lawson. Maingat kong ginawa itong isang napaka-makapangyarihang pampasabog. Kumuha ako ng ilang piraso ng laman mula sa patay na lobo. At pinulbos ito bago ko ito ikiskis sa ibabaw ng pampasabog. Basta itapon lang sa tabi ng ugat ng puno. Kapag kumagat ang hayop na ito kahit isang subo, siguradong agad nitong bubugbogin ang utak niya hanggang sa maging putik. Sa dilim sa malayo, isang ligaw na amihang tigre na may timbang na higit sa 500 na kilo, ay matindi ang pagtitig sa amin. Ang gutom na hari ng gubat na ito, ay nanood sa buong tagal ng amin. Kahindik-hindik na laban ng mga lobo na may dugo, na may halong amoy ng balabal at dugo ng lobo, ay labis na nagpapasigla sa kanyang pangamoy. Pagkatapos, mga 1 kilometro lang ang layo namin mula sa pinanggalingan. Biglang may narinig kaming malakas na, pabagsak na tunog na yumanig sa lupa at langit. Isang malakas na pagsabog ang sumira sa buong gubat na may niebe. Ilang mga taga-baryo ang natakot ng husto. Si Zhao Kaishan ay may pagsasanay bilang isang milisya, kaya agad siyang bumagsak sa niebe ng mabilis. Tama, natuwa ako. Hinawakan ko ang baril at mabilis na bumalik na parang isang palaso. Ngunit pagdating ko sa lugar ng pagsabog, walang anuman sa harap ko. Maliban sa isang inosenteng punong naputol dahil sa pagsabog. Walang naiwan na buhok ng tigre. Sa kritikal na sandali, biglang may narinig kaming magulo at malupit na putok ng baril mula sa grupo. Sira na. Ako ay niloko ng isang hayop na ginamit ang taktika ng pag-alis ng tigre sa bundok. Ang tigre na ito na tila may katalinuhan ay naamoy ang amoy ng laman. Ngunit nagduda siya sa hugis ng bomba. Bigla niyang ginamit ang malalaking mga kuko niya na parang pamaypay. At pinatalsik ang bomba sa puno. Ang pagsabog ay malakas ngunit hindi siya nasaktan kahit kaunti. Sa halip, lalo pa siyang nagalit. Diretso siyang lumingon at umatake sa grupo. Sa likod na si Zhao Kaishan. Si Zhao Kaishan ay walang patumanggang pumutok ng baril. Ngunit tinaboy siya ng tigre kasama ang baril. Matindi ang hampas. Ang natitirang mga tao ay hindi makatutok. Sa mabilis na dilaw at itim na kidlat, kaya nagtatakbuhan na lang palibot sa puno. Pagdating ko sa lugar, ang tanawin ay talagang nakakapangilabot.
Mga matatandang lalaki na may hawak na 3 baril ay tinatakbuhan ng tigre na parang aso. Ang tigre ay nakatuon na sa si Zhang Quanfu na nakahiga na. Halos madakma ng matalim na kuko ang kanyang lalamunan. Malapit nang mapunit ang kanyang lalamunan. Sa sandaling yon, wala akong panahon pang mag-aim. Habang tumatakbo mula sa 50 metro, mabilis kong inikot ang baril. Biglang putok. Isang nakamamatay na bala ang lumipad. Diretso sa gitna ng noo ng tigre. Ngunit ang reaksyon ng tigre na ito na nasa matinding panganib ay sobrang kakaiba. Nang itaas ko ang baril, sa kalagitnaan ng pagtalon, bigla niyang inikot ang malaki niyang katawan. At may tunog na malakas na hampas. Ang bala ay dumaan malapit sa kanyang tenga. At tumama sa matigas na puno ng lungga. Malakas ang tama. Bigla kong inalog ang aking kanang kamay. Sa sandaling nabali ang baril, ang hintuturo ng aking kaliwang kamay ay direktang tumama sa mainit na basyo. Isang bagong-bagong bala ng lason ay mahigpit na naipasok sa baril. Ang buong proseso ng pagpapalit ng bala ay umabot lamang ng wala pang 2 segundo. Agad akong tumingin pataas. At ang malaking nilalang na iyon ay bumagsak at tila tinalikuran ng biktima na si Zhang Quan. Ang kanyang isang tainga ay nawasak ng aking bala. Ang matinding sakit ay nagdulot sa hari ng mga hayop na agad na umatras at tumakbo patungo sa madilim. Nagubat. Sabi ko, aba, ang saya. Si Zhang Quan ay nakahiga sa snow at sumisigaw. Sa mahinang liwanag, napansin ko. Ang kanyang pantalon ay basang-basa na. Buti na lang at siya ay may swerte. Ang pagkakataong ito ay sapat na para magyabang siya sa kanyang nayon. Si Zhao Kaishan ay nanginginig at mahigpit na niyayakap ang isang malaking puno. At nagtanong kung okay lang siya. Si Zhang Quan ay umiiyak at umuubo. Paulit-ulit na sinasabi na ang malaking pangil ng tigre ay nakadikit sa kanyang noo. Agad akong tumakbo at kinuha ang flashlight. At hinatak siya mula sa kanyang dugo. Nang tignan ko ng mabuti, ang kanyang makapal na jacket ay may malalaking punit na nakakatakot. Nang makumpirma kong hindi siya nasugatan. Dahil dito, nagtanong ako tungkol sa kalagayan ng iba. Wala kaming sugat. Salamat sa iyong mabilis na pagbabalik. Kung hindi, si Quan ay tiyak na patay na. Si Zhao Kaishan ay sumigaw na may takot. Matapos ang 2 laban na ito, ang mga matatandang lalaki ay nagbago ang tingin sa akin. Mula sa pagbaril sa mga lobo, hanggang sa pag-atras ng tigre sa isang putok. Parang tinitingala nila ako bilang isang Diyos na nagliligtas. Kung okay na tayo, umalis na tayo. Ang hayop na yon ay nasugatan. Malamang ay hindi na babalik. Tumingin ako sa mga bakas ng dugo sa snow, na malamig at kumikislap. Si Zhao Kaishan ay parang nakataka sa kamatayan. At masigasig na tumango, nagmamadaling umalis. Ngunit nang suriin ang bala, ang puso ng lahat ay biglang nanghina. Si Zhao Kaishan ay may 10 bala pa. Samantalang ang iba ay kakaunti na lamang. Sa akin, ilang piraso na lang ng mga bala. Pero sa tingin ko, makakababa tayo ng walang problema. Kapitan, habang naglalakad ka mamaya, paminsan-minsan ay magpapaputok ka para makabingi. Para takutin ang mga hayop. Marami tayong tao na may dalang patay na lobo. Hindi na mangahas ang mga lobo. Ang tigre na yon ay nasaktan. Malamang ay hindi na kami tutukuyin. Nang sabihin ko ito, sinadya kong huminto. Si Zhao Kaishan ay matalino. At agad na naisip ang aking ibig sabihin. Ang hayop na yon ay gutom na gutom. Dito sa atin, wala kaming nahuli kahit isang buhok. Saan pa siya pupunta? Nakangiti akong tinanong pabalik. Biglang huminga ng malalim si Zhao Kaishan. Halos lumabas ang mga mata niya. Naku, yung mga kabataang kasama ni Lao Wu. Gusto niyang magsalita para humingi ng tulong. Pero pilit niyang nilunok ang mga salita. Dahil alam niya ng husto. Sa liblib na bundok na ito, ako lang ang maaasahan. Pero hindi ako nagdalawang isip. Diretso akong nagbigay ng malamig na sagot. Huwag mo nang isipin, hindi talaga sila maililigtas. Teritoryo ng mga mabagsik na hayop ang malalim na gubat na ito. Kami ay napagod na sa 1 oras na pagtakbo. Pero sila ay makakarating sa loob ng 10 minuto. Pagdating namin, durog na sila, balat at buto. Kahit pa ako lang ang maghanap. Paano kung nakabantay pa rin ang mga hayop sa dilim? Ano gagawin nyo? Malalim na buntong hininga ang ibinigay ni Zhao Kaishan. Tanggap na ang kapalaran. Kung hindi dahil sa mga kabataang iyon na ayaw magkaisa. Hindi sana nangyari ang ganito. Sinubukan kong aliwin siya na baka natulog na ang tigre. Pero malinaw na sa puso ko. Hindi pa palampasin ng matalinong mandaragit ang malaking pagkain ngayong gabi. Sa madaling salita, may mamamatay sa 3rd squad ngayong gabi. Ang madilim na gubat na ito ay ganap ng naging pribadong hunting ground ng mga tigre. Tignan na lang kung ilan ang makakatakas. Mula sa mga hangal na yon, kasabay nito, sa malalim ng gubat, 7 hanggang 8 kilometro ang layo. Si Wang Fang na may mukha ng pekas ay patuloy na nagreklamo kay Wu Yuan. Sinisisi siya na sinayang ang halos makuhang pagkain. Naiinis si Wu Yuan sa mga hangal na yon, nanginginig ang mukha. Si Zhu Ximi naman ay nag-aalok ng walang kwentang aliw. Sinabi na susubukan ulit sa susunod. Ang malamig na hangin ay sumisipol sa kanilang mga bibig. Sa wakas, sumabog ang galit ni Wu Yuan sa kanyang tiyan. Mga hangal kayong mga walang alam. May balak pa kayong magkaroon ng susunod na pagkakataon. Kung hindi dahil sa 3rd squad na dumating para tumulong. Matagal na kayong kinain ng mga lobo. Pero nag-iisip pa kayo ng kung ano-ano. Pero si Chen Zigo, sa halip na magpasalamat, ay dahan-dahang nagsalita kay Wu Yuan sa harap ng iba. Sabi niya kahit mag-isa sila ay kaya nilang talunin ang mga lobo. At babalik sila sa bayan para magreklamo ng husto. Tahimik na isinumpa ni Wu Yuan sa puso niya. Ang mga walang utang na loob. Naisip niyang mas mabuti pang pakainin na lang ng mga lobo ang mga inutil na yon. Ngunit walang nakakaalam. Natahimik nang dumating ang kamatayan. Isang malaking nakakatakot na anino ang dumaan ng mabilis. Na parang kidlat mula sa likuran ng grupo.
Si Wang Qi, ang lalaking kabataan na huling naglalakad. Wala nang pagkakataon pang lumaban. At narinig lang ang isang maikling sigaw ng sakit. Biglang tumigil si Chen Zigo sa kanyang mahahabang pangaral. At inis na lumingon. Sa susunod na segundo, isang malamig na hangin ang dumaloy. Mula sa ilalim ng kanyang mga paa papunta kay Tian Linbai. Si Wang Qi sa likod niya ay bigla na lang nawala. Lumipas ang ilang segundo. Si Chen Zigo ay nanginginig at nagsigaw ng isang matinis na sigaw. Kapitan Wu, nawala si Wang Qi. Kanina lang ay narinig ko siyang umiyak. Paglingon ko, wala na siya. Si Wang Fang ay natakot ng husto at bumagsak sa lupa habang umiiyak ng malakas. Si Wu Yuan ay nakaramdam ng kilabot sa ulo. Isang bilis na nakakagulat na ay kaya niyang agawin ang tao ng mabilis. Sa buong bundok, tanging ang dambuhalang tigre lamang ang may ganitong bilis. Hawak niya ang isang Type 56 na baril. Bigla niyang hinatak ang bolt. At walang pag-aalinlangan na pinindot ang gatilyo patungo sa gabi. Isang malakas na putok ang narinig. Ngunit puno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Wu Yuan. Ang tanging hiling niya ay sana hindi pa malayo sina Zhao Kaishan at ang iba pa. Kung hindi, lahat sila ay mawawala ngayon. Kapag sinabi ang tigre bilang panganib, ang lahat ng mga kabataan ay natatakot ng husto. Ang mga lobo ay parang mga ligaw na aso lang. Kaya kahit ang mga malalakas ay kaya silang labanan gamit ang isang pamalo. Ngunit ang tigre ay tunay na hari ng gubat. Kaya niyang tumakbo habang may dala pang 200 kilong tao. At hindi bumabagal. Si Zhou Ximi ay nawalan na ng katinuan. Habang umiiyak at nananawagan kay Wu Yuan na iligtas ang tao. Ngunit si Wu Yuan ay naggangalit at sumigaw na huli na. Ang hayop na yon ay napakadelikado. Pagkakagat ay siguradong mapuputol ang lalamunan ni Wang Qi. Sa mga hawak nilang Type 56. Kapag hindi nila tinamaan ang tamang bahagi, parang kinukulit lang nila ang tigre. Tumakbo na, ang tanging pag-asa natin ay nabusugin muna ng tigre ang isang tao. Ang ilan ay tuluyang nagkawatak-watak. Habang nagtatakbuhan sa malalim na bundok. Ang makapal na dugo na umaabot hanggang tuhod ay naging pinakamalaking hadlang. Bawat hakbang ay nangangailangan ng buong lakas. Ang lakas ng mga kabataan ay halos maubos na. Sila ay gutom na gutom. At kailangang tumakbo ng mabilis sa yelo at niebe. Ngayon, tanging sina Wu Yuan at Chen Zigo lang ang may baril. Ang tanging ilaw ng flashlight ay umiikot ng walang direksyon. Si Wu Yuan ay sobrang inis. Dahil sa mga tanga na ito na nagkalat. Malamang na dito na matatapos ang lahat. Ang malakas na hangin ay parang mga matutulis na dahon ng tsaa. Na parang mga kutsilyo na kumakaliskis sa mukha ng bawat isa. Ang mabilis na pagtakbo ay parang may nakabara sa kanilang mga baga. Na parang sasabog anumang oras. Sa madilim na mga anino ng puno. Maaaring lumitaw ang mabagsik na bibig ng tigre anumang oras. Ang takot na tumatago sa buto ay tuluyang winasak ang kanilang katinuan. Si Chen Zigo ay nagulat at nag-alinlangan. Sinabi na kung ganito ang takbo, mamamatay sila sa pagod. Si Wu Yuan ay huminga ng malalim at pumayag na magpahinga ng 5 minuto lang. Pagkatapos ay pinatawag ang lahat na gumawa ng mga sulo mula sa mga piraso ng tela sa kanilang mga damit. Si Han Feng ay nagsimulang punitin ang mga basag na tela. Diretsong pumapasok sa pagitan ng mga buto. Hindi nila alam na ang ilang mga kabataan na nagtatrabaho sa bukid para sa buhay ay nagdala ng isang piraso ng tela at tinusok ito. Hirap na humihinal si Wu Yuan, malakas na nagmamaktol, at sinabihan ng lahat na magkasama-sama at tumakbo. Basta't may isang sulo sa harap at isa sa likod. Kung ang tigre sa hilagang silangan na kumakain ng tao ay talagang hindi natatakot. Kahit ilang sulo pa ang itataas, walang epekto. Pagkatapos, pilit na nilakad ni Wu Yuan sa huli, sa likod. Pabayaan ng isang pamilyar na mamamayan sa unahan na magbukas ng daan. Nagpupumilit na tumakbo ng sabay-sabay ang grupo, hawak ang mga sulo. Habang paatras na nagrereklamo si Chen Zigo. Natiyak na hindi nahahabulin pa ng tigre. Ngunit sa sumunod na segundo, sa sandaling paikutin niya ang ulo. Biglang huminto ang kanyang hininga. Sa madilim na puting niebe na hindi lalayo sa 10 metro, may isang berdeng nakakatakot na mata. Nakatitig ng matindi sa kanila. Natatakot si Chen Zigo hanggang sa mawalan ng malay. Pero hindi siya umiyak, bagkus ay pilit na pinipigilan. At pabilisin ang lakad, pilit na sumisiksik sa unahan. Sa oras na yon, si Wu Yuan na nasa hulihan. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit nang tumaas ang ulo niya, napansin niyang si Chen Zigo ay nakarating na sa unahan ng grupo. Isang napakalakas na pakiramdam ng hindi kapanatagan. Ang biglang bumalot sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang damit sa likod ng kanyang leg ay biglang hinila ng isang napakatakot na puwersa. Hindi siya nakagawa ng kahit anong reaksyon. At tuloy-tuloy na naitulak pabalik ng walang kontrol. Nanghiyaw si Wu Yuan sa desperasyon. Habang nasa ere, agad niyang pinakawalan ang kanyang baril na may 5 o 6 na bala. Sabay sa balikat, pinalabas niya ito sa likod. Puta, ang malakas na tunog ng baril ay biglang nagpatunog sa ulo ng tigre. Dahil sa tama ko, ang tigre ay nabasag ang tainga. At patuloy pa rin ang matinding sakit. May likas na takot ito sa tunog ng baril. Natatakot, biglang inalis ang mga kuko at tumalon sa gilid. Habang ang likod ni Wu Yuan ay matinding bumagsak sa yelong niebe. Hindi na niya alintana na makita ang anino. At nakahiga sa lupa, nagwawala sa pag-ikot ng sulo. Ang usok na dala ng hangin mula sa sulo ay tunay na nakapagpababa sa tigre ng ilang hakbang. Kailangan talaga akong pasalamatan sa aking naunang isang baril na nagdulot ng takot sa tigre. May likas na pag-iingat ang tigre. Nang hihintay ng isang sandali at nang makita na may isang tao na naabala, agad na naglaho pabalik sa malalayong gubat. Hanggang ilang minuto, walang ingay. Agad na bumalik ang mga taga-baryo sa pagtulong.
Natatakot si Wuyuan habang sinasabi na ang tigre ay hinila siya kanina. Sinalubong nila ang tigre, nakatutok ang mga baril sa paligid. At saka sila umakyat mula sa lupa. Pagkatapos, agad na tumakbo si Wuyuan papunta kay Chen. Galit na nagsisigaw. Chen Zigo, ikaw putang ina, kanina lang talaga. Nakita mo ang tigre. Pero itong batang ito, nang makita ang tigre, hindi nagsalita, tumakbo lang. Kitang-kita na ginagamit ang iba bilang scapegoat. Ngumiti si Chen Zigo na parang walang alam at inakbayan ang mga kamay. Sabi niya hindi ko rin nakita. Nangitim ang mga mata ni Wuyuan, galit na sumisigaw. At pagkatapos mong kausapin ako, tumakbo ka na sa unahan. Akala mo ba't ako tanga? Si Chen Zigo ayaw pa rin magpanggap na matigas ang ulo. Kapitan Wu, saan ka nagsimula? Talagang hindi ko nakita. Hindi maganda ang mata ko, alam nilang lahat. Si Zhuxi sa tabi ay hindi nagtangka na sumingit at tumulong. Kapitan Wu, sigurado kang sobra na ang iniisip mo. Si Zigo ay hindi ganoong tao. Pagkatapos mapakinggan ni Wuyuan, pakiramdam niya ay sobrang lamig ng puso niya. Ang mga taong ito ay parang mga walang pakialam sa buhay at kamatayan. Mga walang utang na loob na mga lobo. Nagpursige siyang pumasok sa bundok para magligtas ng tao. Halos isinakripisyo pa ang sariling buhay. Si Wuyuan ay nakanganga, nakatingin ng matindi. Sige, maganda, umalis na tayo. Hindi na siya nag-aalala sa anyo ng grupo. Kasama ang isang mamamayan, tumalikod at tumakbo pababa sa bundok. Ang ilang mga kabataan ay natakot na parang lupa. Kung wala si Wuyuan na nagdadala sa kanila, hindi nila malalabas sa malalim na bundok na ito. Kailangan nilang maghabol at tumakbo sa likod niya. Pagdating ng madaling araw, ang nakasisilaw na araw ay tumagos sa mga sanga at niebe. Diretsong tumama sa mukha ni Zhang Quanfu. Humarap sa araw, huminga ng malalim. Masaya na hindi siya namatay sa bundok, talaga namang maganda. Nang marinig nila, lahat ay pumayat. Punong-puno ng pasasalamat sa pagkasagip sa kanila. Si Zhang Quanfu ay tahimik na pinisil ang kamao. Iniisip niya na binigyan niya ng buhay si Zigo. At ang kanyang ama ay minsang nagligtas din sa kanya. Kailangan niyang bayaran ang utang na ito ng buhay. Sa panahon ng kahirapan, bawat bahay ay nag-ingay. Nakapangako siyang gagamitin ang kanyang lakas upang tapat na tumulong sa akin. Sa oras na yon, si Zhao Kaishan ay sumigaw ng malakas. Magpahinga muna ang lahat sa bahay. Sa hapon, magkikita-kita tayo sa bahay ko para kumain. Matagal na nilang itinuturing akong isang tagumpay ng baryo. At isang magiging leader sa hinaharap. Medyo nag-alinlangan ako. Ngunit agad akong pumayat. Ayokong magpanggap na isang mataas na tao. Ang makasama sa pangunahing grupo ng baryo at mamuhay ng matiwasay ay isang magandang bagay talaga. Pagkatapos, pumasok ang lahat sa baryo at naghiwa-hiwalay. Pagbukas ko ng gate sa bahay, sumalubong sa akin si Zhang Yu na nagsasalita ng mabilis. Kuya Fugi, bumalik ka na, sigurado kang gutom na. Mabilis na maluluto ang pagkain. Ngumingiti ako habang hinahawakan ang mabigat na lobo sa likod ko at ipinasok sa bakuran. Yung batang babae ay nakangiti ng maliwanag at sabi pa niya, napatay niya na ang isang lobo. Ang galing talaga ni Kuya Fugi. Habang nag-ahit ng mukha, ngumiti ako at sabi, yung batang babae, hindi lang isang lobo ang napatay ko. Sabi ko pa, nakatagpo rin kami ng tigre. Lumabas si Huxiang Juan na may daladalang pagkain. Natatakot na ang boses ay nagbago. Ang tanga, tigre, sana hindi kayo masaktan. Humarap ako sa mukha at nagsabi ng malamig. Walang problema, muntik na akong makagat. Pero pinaputukan ko lang at napalayo. Sa oras na yon, narealize ko na ang lason sa ulo ko ay halos maubos na. Pagkatapos kumain, kailangan kong pumunta kay Lawson para magpalit ng mga bala. Pagkatapos, umakyat na ako sa kama. Nasa mesa ang mainit na steamed bun at lugaw. Kasama ang isang malaking mangkok ng amoy na amoy karne. Sarsa at hiniwang nilutong karne ng baboy. Sa panahon na yon, makakain lang ng ganitong purong pagkain. Parang panaginip. Dali-daling binukasan ko ang mainit na buon. Marahas na ikinalat ang makapal na sarsa ng karne. Pagkatapos ay inilagay ang repolyo at 2 piraso ng masarap na karne ng baboy. Isang matibay na bersyon ng Northeastern meat sandwich ang nabuo agad. Binuka ko ang bibig ko at direktang kinagat ang higit sa kalahati. Ang pinong halong taba at karne ay biglang sumabog sa bibig. Ang aroma ng karne at taba ay naghalo sa hangin. Sobrang saya ko na ang kaluluwa ko ay nanginginig ng matindi. Uminom pa ako ng mainit na lugaw. Ang kakaibang kasiyahan na nararamdaman ko ay parang nakakatindig ng balahibo. Habang pinapanood ni Zhang Yu na kumakain ako ng ganito kalakas. Halos tumulo na ang laway niya sa mangkok. Agad kong ginaya at gumawa pa ng 2 pang mas malaki pang meat sandwich. Lola, si Oyoy, tikman niyo na. Walang pag-aatubili nilang kinagat ang isang malaking kagat. Biglang lumiwanag ang mata ni Zhang Yu. Ang sarap. Pagkatapos kumain at uminom ng busog, natulog ako ng mahimbing sa mainit na sako sa ibabaw ng kalan. Naintindihan ni Zhang Yu at mainat na nagdala ng mainit na tubig para magpahugas ng paa. Nakangiti si Huxiang Lan habang nakatingin. Nakatulog ako hanggang tanghali. Maliit na ulam lang ang kinain ko na malamig na kanin. At diretsyo sa kabundukan na puno ng mga lobo. Papunta sa tindahan ni Old Son. Pagpasok ko lang, kitang-kita ni Old Son ang mga bagay sa likod ko. Halos mapatalon ang mga mata niya sa gulat. Nanginginig siya at sumigaw. Ay nako, batang ito. Saan mo nakuha ang napakaraming lobo na ganito kalaki? Noong mga nakaraang taon, may mga mangangaso na nagdadala ng lobo. Isa lang ang karaniwang dala. Hindi ko inasahan. Ngayon, may dala na akong isang buong pila. Nabigla si Old Son at niyakap ang mga balahibo ng lobo. Grabe, parang ginamit mo ang bomba para sirain ang lobo. Ngumiti ako ng mapangasar. Tignan mo, anong hitsura nitong mga sugat na ito, parang ginaro ng bomba. Tumingin si Old Son ng mabuti. Biglang huminga ng malalim. May mga sugat siya mula sa pana at baril. Mayroon ding malapitang sugat na tinusok gamit ang kutsilyo na nakamamat.
Biglang nagtataas siya ng hinlalaki. Sinasabi na ako ang pinakamatapang na manghuhuli ng lobo sa 10 milya. Pagkatapos, biglang nag-iba ang mata niya. Sabi niya, magbukas daw ako ng 10 baril. Habang naglilibot ako sa tindahan, nagsasalita ako. Tingnan niyo, bigyan niyo ako. Bigyan niyo ako ng 10 kilo ng puting lambanog. 2 kilo ng mani. Diretsong itinuro ni Oldson ang malaking garapon sa sulok. Sinasabi na ang kanilang tindahan ay may ginisang kamote. At ang Tiger Bond wine na paboritong inumin ng mga kabataang nag-aaral sa probinsya. Nilingon ko at napailing. Baka ginamitan lang ng dog bone na tinusok sa Tiger. Namula si Oldson. At agad na ipinaliwanag na gawa ito sa purong butil. Mas maganda pa kaysa sa mapait na ginisang kamote. Pagkatapos ay bahagyang kumaway si kuya. Tala sa harap ng alak. Diretsong libre ang mani. Sa pagkakataong iyon, binaba ko ang boses ko. Itinanong ko kung meron silang isang itlog na may isang ulo na numero 12. Ngumiti si Loloson at pinayagan akong bumalik kinabukasan. Binigay niya sa akin ang bilang na ito para sa 4 na ulo na lobo. Pero pagdala ko ng bala sa loob ng 3 araw, kailangang may pera. Sa isang iglap, lumipas ang 3:00 ng hapon. Dala ko ang 2 bote ng puting alak at isang pakete ng mani. Pumasok ako sa malaking pintuan ng bahay ni Zhao Kaisan. Sa loob, may isang grupo ng mga lalaki na nag-uusap ng masigla. Agad na bumaba si Zhao Kaisan na malakas. Sa bibig, parang nagrereklamo na hindi ko kailangang gumastos. Pero sa 2 kamay, tapat na binuksan niya ang bote ng alak gamit ang strainer. Malakas siyang humitit, sumigaw ng malakas na amoy. Ang mga tao ng kasawian, lahat ay hindi makakain ng sapat. Biglang tumaas ang antas ng pagkain dahil sa bote ng Tiger Bond na ito. Naitaas nito ang antas ng hapunan hanggang langit. Nasa tabi si Zhang Quanfu na nakanganga at nagsusumamo. Nakatingin ng matalim sa bote ng alak na parang may green na ilaw. Sunod, dinala ng asawa ni Zhao Kaisan ang isang kumpol ng makapal na mangkok. Maingat na nagbuhos ng 1 o 2 piraso sa bawat isa. Pagkatapos, isang malaking mangkok na puno ng mainit na nilagang patatas at lobo, kasama ang malagkit na tinapay at maanghang na repolyo. Sino ang mag-aakalang sa gitna ng matinding taglamig na pwedeng mamatay sa gutom? Ang mga tao ay maaaring magbukas ng tiyan at sabay-sabay kumain ng karne at uminom ng malalaking baso ng alak. Sa pagkakataong ito, tumayo si Zhao Kaisan at niyayakap ang tasa ng alak. Matibay na nakatingin sa akin. Kayamanan, sa pagpasok natin sa bundok. Lahat ng buhay natin ay nakuha mo. Ng buong lakas mo. Umiikot si Zhang Quanfu na nakangiti. Halos sumigaw na parang nahuli niya ang tigre. Dahil sa malaking utang na utang ko sa kanya. Ngumingiti ako at nakipag-inuman sa kanila. Hindi kailangang magtipid ang mga kapatid ko sa baryo. Sa pag-inuman, bawat isa ay puno ng tapang. Pero sa pag-inom, takot na takot lang na mag-ubos ng alak sa labi. Sa susunod na segundo, sigaw ni Zhao Kaisan na huwag mag-atubiling kumain. Pero naglagay siya ng isang mani na parang nagmamay-ari. Akala ko walang pakialam ang iba. Parang mga lobo na nagkakagulo sa paghagis ng chopsticks para makuha ang karne. Tinitignan ko ang mga lalaking nagsisigawan at nagsusugod sa pagkain. Ngumingiti ako ng malakas. Sa sandaling iyon, tunay kong naramdaman na nakikiisa ako sa mundong ito. Hindi na sila mga malamig na tao na puno ng problema, kundi isang grupo ng mga taong may laman at dugo. Mga taga Northeast na handang ipaglaban ang kanilang buhay. Kumpara sa masaya naming pagtitipon dito, si Chen Zigo sa kabilang panig ay tuluyang naging sikat na sikat. Dala ang mga kabataang nagtatrabaho sa bundok para manghuli ng manok. At nauwi sa pagkamatay ni Wang Qi. Walang paraan para maitago ito. Hindi inaasahan na si Son ay nagtangkang mag-report ng trabaho at pumasok ng lihim sa grupo ng mga kabataang nagtatrabaho. Nakaluhod sa harap ni Director Liu at nagsalita ng marumi. Nang hihikbi at nagsusumamo siya ng walang tigil. Director Liu, hindi lang nakuha ang aming mga huli. Si Captain Hu ay sobrang walang awa. Hindi pinayagan magpahinga, pinilit na maglakad buong gabi. At pinakain si Wang Qi ng tigre. Nang marinig ni Director Liu, bigla siyang umapir sa mesa at tumayo. Tila walang batas. Huwag kang mag-alala. Tiyak na malalaman ng organisasyon ang katotohanan at ipapaliwanag sa inyo. Agad na inatasan ni Director Liu si Chen Zigo na pumunta sa maliit na kantina ng komunidad para kumain. At agad na nagpadala ng tao sa bundok para hanapin ang bangkay. Ngayon, si Chen Zigo ay talagang nakaramdam ng kapanatagan. Tumakbo siya sa kantina at nakita ang isang malaking mangkok ng tofu na may noodles. At sa loob ng ilang minuto, ay naubos niya ito ng mabilis. Samantala, si Wuyuan na naghintay ng matagal sa malaking bakuran ng komunidad, ay sa wakas ay nakita ang sekretaryo ng komunidad. Wala siyang sinayang na oras para magtago. At inilahad ang buong kwento kasama na si Zhao Kai. At ang mga tao na nagligtas sa kanya. Ng buong katotohanan, nakahanda na siya sa pinakamasamang senaryo. Sa pinakamasama, tatanggalin siya bilang pinuno ng produksyon. At nagplano pa siyang bukas na makipag-usap kay Zhao Kai sa ikalawang grupo. At pasalamatan siya ng personal. Ngunit sa oras na iyon, biglang naisip ni Wuyuan ang nakita niyang anino ni Chen Zigo sa bakuran. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Agad niyang naisip na tiyak na. Pumunta si Chen Zigo sa opisina ng mga kabataan upang ipasa ang lahat ng kasalanan sa kanya at itaga ang pagkamatay sa kanyang pangalan. At sa ikalawang grupo, buti na lang at wala siyang pag-aalinlangan at agad na lumapit sa sekretaryo. Sa panahong ito, hindi ka natatakot na gumawa ng pagkakamali. Ang takot ay ang mga tao sa likod na nagkakalat ng chismis. Sino ang unang makakakuha ng kapangyarihan sa salita? Siya ang makakapigil sa kaaway. Ang mga kabataan ay galit na galit dahil sa hindi pagkakapagbigay ng karne ng lobo mula sa ikalawang grupo. Hindi na nila alintana ang utang na loob. Matapos kumain at uminom,
Si Zhao Kaishan ay nagbigay ng pangako sa akin na, Fugi, ang iyong posisyon bilang tagapangalaga ng gubat ay maaari pang maghintay ng ilang araw. Sa aming grupo, walang sinuman ang mga has na magsalita ng masama. Pagkatapos ay lumapit siya at bumulong. Tungkol sa baril, hahanapin ko ang komunidad. At personal na pipiliin ang magandang baril para sa'yo. Umiti ako at nagpasalamat. Sa isip ko, alam kong siya ay talagang itinuturing akong kapatid na buhay at kamatayan. Pagkatapos ay umalis ang mga tao. Nabusog na at umuwi. Ngunit sinadya kong magtagal at hindi umalis. Dahil kailangan kong manatili. At makipag-usap kay Zhao Kai ng masinsinan. Kapatid, saan sa paligid ng aming nayon may mga malaking balahibo? Sino ang mag-aakalang, ang tanong ko, ay magbubukas ng isang napakalaking yaman? Si Zhao Kaishan ay nakain ng 2 mangkok ng nilagang kamote, na may pulang mukha at itinuturo ang kanlurang direksyon. Lumabas ng nayon at maglakad ng 10 kilometro sa bundok. May isang lawa na may kalahating metrong yelo. Nang marinig ko ito, biglang nag-init ang aking pakiramdam. Biglang naisip ko ang mga detalye na ibinigay ni Lawson. Talagang may koneksyon ang matandang ito. Hindi lamang siya nagnegosyo ng hayad, kundi may hawak din siyang mga pangunahing kliyente mula sa county. At ang pabrika ng bakal. Hindi lamang ang mga karne ng lobo na naibenta ko dati, ay binili ng restaurant sa mataas na presyo. Sa ngayon, ang mga pinuno ng pabrika ng bakal ay nagmamadaling maghanap ng mga bagong taon na kalakal. Hindi ko inasahan. Direktang sinabi sa akin ni Matandang Son, kung may magagandang bagay, kunin mo lang. Sobrang madali ang usapan sa presyo. Kaya naisip kong manghuli ng isda sa yelo ng bangin. Nang marinig ni Zhao Kaishan ang plano ko, hindi na siya nagdalawang isip, sinabi niyang pumunta ako bukas sa brigade para kunin ang lambat at mga tali ng yelo sa bodega. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. At pinaalalahanan ako na noong nakaraang taon ay may namatay na doon sa pagbaha. Kailangan mag-ingat sa mga mababangis na hayop sa malalim na bundok. Pagkatapos ay lumiko siya at binuksan ang pagitan ng kabinet. Diretsong kinuha ang isang 530 na rifle at isang lumang sinturo ng bala at iniabot sa akin. Mukhang magaling kang manlaban gamit ang baril. Pahiram ko ito sa'yo, may 9 na bala na lang. Gamitin mo ng maingat. Inabot ko ang baril. Ang mahaba at manipis na katawan ng baril ay may kalawang na birding strap. Ito ang kilalang kilala na mabisang sandata sa labanan. Sa kanan ng baril ay may 3 sulok na bayonet. Isang tusok, siguradong patay. Noong nakaraang buhay ko bilang isang top marksman, kapag hawak ko ang baril na ito na may epektibong distansya, na 500 metro, biglang tumataas ang aking lakas sa laban. Sa baril na ito, kumpleto na ang aking kumpiyansa. Kinabukasan ng umaga, dala ko ang mga gamit diretsyo kong binuksan. Ang gate ng bahay ni Zhang Quan. Naka-wallfur pa ang kanyang Amerikana nang makita niya ako. Ang init ng kanyang pagtanggap ay parang gusto niya akong sambahin. Pagkatapos ng laban ko kahapon laban sa mga lobo, at sa matinding sugat na naidulot ko sa tigre, napangibabawan ko na ang mga mangangaso sa paligid ng 10 kilometro. Nabayan. Diretso akong sumigaw sa loob ng bahay kay Zhang Quan na sumama sa akin sa bundok. Hindi na siya nagtanong. Kumuha ng pangangaso. Dala ang baril sa kamay at lumabas agad. Sa isang iglap kami ay lumaban sa hangin. At Nielo, tumawid ng ilang bundok. Diretsong pumunta sa malaking lawa. Sa ilalim ng makapal na Nielo. Matigas na parang bato ang yelo. Pinukpok ni Zhang Quan ang mabigat na piraso ng yelo. Nang paulit-ulit. Hanggang sa pagod na siya at humihinal. Kinuha ko ang yelo mula sa kanya at buong lakas na pinukpok. Kasabay ng paglipad ng mga piraso ng yelo. Biglang sumabog ang malamig na tubig mula sa lawa. Pagkatapos ay ginawa namin ito ng paulit-ulit. Nakagawa kami ng 7 o 8 butas sa yelo. Ginamit ni Zhang Quan ang isang mahabang patpat na may nakatali na linya ng lambat. Parang nagdudugtong ng sinulid, inilatag ng mahigpit. Ang ilang metrong lambat sa ilalim ng yelo. Pagkatapos ay kumuha siya ng bato at pinukpok ng malakas ang ibabaw ng yelo. Pinipilit niyang itulak ang mga isda papunta sa lambat gamit ang kanyang pangarap. Ako naman ay nakatutok sa bunganga ng lambat. Biglang hinila ng malakas ang malaking lambat. Narito na, narito na. Grabe, ang laki ng isda. Si Zhang Quan ay excited na sumigaw ng malakas. Habang ang malaking lambat ay sumabog mula sa yelo. Mahigit 30 kilo ng purong ligaw at matatabang isdang crucian carp. At mga whip flower ay nagkalat sa yelo. Halos tanghali na. Ang mga isda ay naipon na parang isang maliit na bundok. Ang purong likas na ligaya na ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraan. Yung mga lumaki sa pagkain ng hayop. Bigla akong bumangga sa aking hita. Sumigaw ako ng mag-apoy at mag-ihaw ng isda. Agad na tumakbo si Zhang Quan sa gubat. Kumuha ng balat ng puno at tuyong kahoy at nagliyab ng isang bonfire. Kumuha kami ng isang malaking isda na 3 o 4 na kilo. Pagkatapos buksan at linisin, agad na inihaw sa apoy. Habang dinudurog ko ang isang dakot ng malaking asin at ibinubuhos. Isang matinding amoy ng inihaw ang biglang sumabog sa paligid. Ang amoy na ito ay talagang nakakagigil. Natakot akong makaakit ng mga mabangis na hayop. Kinuha ko ang shotgun at ang hindi nagagamit na baril sa aking tabi. Hanggang hindi ito isang halimaw na magtatangkang pumasok sa loob ng 50 metro. Tiyak na papatayin ko ito. Sa mga sandaling ito, biglang may narinig akong kakaibang tunog mula sa likuran. Nakatayo ang aking balahibo, bigla akong tumalon at humarap. Ang baril sa aking kamay ay agad na nakatutok sa likuran. Natakot si Zhang Quan at hindi na nakapagpunas ng laway. Hawak ang baril, parang walang ulo na langoy-langoy sa paligid. Nang tumingin ako, napabuntong hininga ako. Dahan-dahan siyang yumuko. At sa takot, bigla siyang napaluhod. Sa niebe, nakita ko ang isang puting-puting, walang ibang kulay na fox, na nakaupo 2 metro ang layo at abala sa pagdila ng kanyang mga paa.
Ay naku, sa gitna ng araw, nagpakita ang espiritu ng fox. Ibinagsak ni Zhang Quanfu ang kanyang baril. Nagtakip ng kamay at nagdasal na may takot. Ngunit ako ay ngumiti ng malamig. Itong maliit na nilalang. Kaya kong patayin ito sa isang kamay. Espiritu ng fox, dumating ka para humingi ng hangin. Tiningnan ko ito ng may pag-alinlangan. Ngunit ang maliit na nilalang na ito ay tila. Hindi natatakot sa aking nakamamatay na aura. Sa halip, humigop ito ng hangin. Tinutok ang tingin sa inihaw na isda sa bonfire. Hindi ko akalain na ang nilalang na ito ay talagang humihingi ng pagkain. Natatawa ako. Kumuha ako ng isang buhay na isda at inihagis ito. Inamoy ng puting fox. At may mukha ng pagdududa na inalis ito. Patuloy na nakatitig sa inihaw na isda. Hey, ang iyong fox ay nagrereklamo na malamig ang buhay na isda. Tumawa ako. Diretso kong pinunit ang isang piraso ng masarap na inihaw na isda at inihagis ito. Agad na parang nakakita ng kayamanan ang maliit na fox. Nagsimula itong kumagat ng malalaki. Pagkatapos ng ilang kagat, tumingin ito sa akin. Na may napakamaamong ekspresyon. Sige na, umalis ka na, ibinigay ko na sa iyo ang pinakamalaking isda. Wala akong magawa kundi kumuha ng isa pang isda. Linisin at ihawin ito sa apoy. Si Zhang Quanfu ay nakatingin na parang naguguluhan. Tumingin sa puting fox at pagkatapos sa akin. Rich, bakit hindi ka natatakot? Ito ay espiritu ng fox Ano naman kung espiritu ng fox? Binigyan ko pa nga siya ng inihaw na isda. Kung ito ay isang lobo, matagal na akong nakapagbaril dito. Umiti ako ng malamig na nagsalita. Bilang isang muling isinilang. Ang aking saloobin sa mundong ito ay napakapurol. Dahil mukhang may espiritu ang maliit na bagay na ito. Hindi ko naisip na patayin ito at kumain ng karne. Si Zhang Quanfu ay nakatingin sa akin at sa puting fox na nagkukwentuhan. Naiilang siya. Maya-maya, naamoy niya ang isang sunog na amoy. Bigla siyang nagising. Agad na binaligtad ang kanyang inihaw na isda. Pinipigilan ang init habang kumagat ng piraso ng isda. Luto na, masarap, kumuha ka nito, Fugi. Huwag ka nang makialam, kumain ka na lang. Kumuha ako ng isang bote ng alak mula sa pangukit. Inalis ang salaan at inabot ito. Hindi na nag-atubili si Zhang Quanfu. Itinaas ang bote at uminom ng malaki. Sumigaw siya ng kasiyahan. Kung ito ay isang linggo na ang nakalipas. Hindi niya kayang isipin na araw-araw. Makakaranas siya ng pag-inom at pagkain ng karne. Maya-maya, ang taong ito ay nagsimulang matakot. Natatakot na baka mag-isip ng mga bagay na hindi dapat. Ngunit sa kasalukuyan, nakaligtas na sa kamatayan at kumakain ng inihaw na isda kasama ang fox. Ganap na nawasak ang kanyang pananaw sa mundo. Kakainom ko lang ng alak. Nakita kong ang maliit na fox ay tinutukso ang bote ng alak habang nilalabasan ng dila. Ano, gusto mo rin ito? Inalog ko ang bote. Agad na naglabas ng masiglang tunog ang puting fox. Sige, pero kung nalasing ka, walang magdadala sa iyo pauwi. Sinabi kong kinuha ko ang aking panghuli. At nagbutas ng maliit na butas sa yelo. Naglagay ng kaunting alak at inabot ito. Sinubukan ng maliit na fox na amuyin ito. Agad siyang na-excite sa matinding amoy ng alak. Sa susunod na segundo, dahan-dahan niyang inilabas ang dila at tinikman ito. Haha, ang maliit na fox ay agad na nahulog sa pag-ubo. Tumingin ako sa kanyang nakakatawang mukha at tumawa ng malakas. Ngunit hindi ko alam na ang maliit na bagay na ito ay biglang tumingin sa akin ng masama. Muli niyang ibinaba ang ulo at nagpatuloy sa pagdila. Sa isang iglap, naubos na ang kaunting alak na kanyang tinikman. Grabe, talagang uminom siya, nahihilo ba siya? Tumingin ako sa kanya. Hindi siya tumingin sa akin, nakatuon sa pagkain ng isda. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula siyang kumilos ng mabagal. Ang kanyang puting ulo ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang maliwanag na mga mata ay naguguluhan na. Maya-maya, nagbago siya mula sa pagtayo patungo sa paghiga. Mukhang malapit na siyang malasing. Ang maliit na fox ay biglang nanghihina at umakyat sa aking pangukit. Isinubsob ang ulo sa ilalim ng kumot at humiga. Si Zhang Quanfu ay parang nanginginig na isda. Sinasabi na ang fox na ito ay nakadapo sa akin. Hindi ko ito pinansin at nagwagayway ng kamay. Matapos kumain at uminom, nagpatuloy sa pangingisda. Sa loob ng kalahating araw, nagawa naming makuha ang puno ng 3 sako ng ligaw na isda. Matapos ilagay sa pangukit, tumingin ako sa maliit na fox na natutulog pa. Sa gitna ng kagubatan, ganito ang kanyang kalagayan. Kung makatagpo siya ng mga lobo o tigre, tiyak na mamamatay siya. Ngayong araw ay swerte ka. Isasama kitang umuwi. Kapag gusto mong umalis, pwede ka agad. Pinukpok ko ang ulo niya. Mahimbing ang tulog ng maliit na fox. Walang kahit anong reaksyon. Kaya hinila ko ang puno ng peras pauwi. Kasabay noon, sa bahay ko, pinapalambing ni Zhang Yu si Ergen. Ang perang iniwan ko sa kanya. Mahigpit niyang itinago sa ilalim ng aparador. Pagkalipas ng 2 taon, magiging 18 na siya. At doon na kami formal na magpapakasal. Pero nitong mga nakaraang araw, sobrang balisa siya. Simula nang manghuli ako para maayos ang pagkain sa bahay. Maraming tao sa baryo ang matutulis ang mata. At nakatutok ng husto sa bahay namin. Lalo na si matandang Lola Lee sa harap. Si matandang ito ay kalahating profesional na matchmaker. Araw-araw siyang pumupunta kay lola ko para makipagkwentuhan. Lahat ng sinasabi niya ay tungkol sa kung gaano karami ang kinikita ko sa pagkain. At iniisip pa kung aling dalaga sa kalapit baryo ang bagay maging asawa ko. Galit na galit si Zhang Yu. Ngayon, si matandang Lola Lee ay walang hiya na nakaupo sa loob ng bahay. Hanggang sa dinala ko ang puno ng pera sa baryo. Una kaming pumunta ni Zhang Quanfeng sa bahay ni Zhao Kaishan. Diretsong iniwan ng isang buong sako ng isda. Tuwa na tuwa si matandang Zhao. Siguradong masagana ang kanyang taon ngayon. Pagkatapos ay pumunta kami sa bahay ni Zhang Quanfeng. Dito naman ako ang nagbubuhat ng pangalawang sako. Mahigpit na hawak ni Zhang Quanfeng ang sako at ayaw bumitaw. Fugi, iiwan ko lang ang ilang maliliit. Kunin mo lahat to.
Walang kwenta yan, sabay nating ginawa to. Isang sako bawat isa ay tama lang. Hawak ko ang kanyang sinturo ng isang kamay at biglang hinila pabalik. Dinala ko si Zhang Quanfeng sa gilid ng hindi masyadong pinapansin. Tiningnan ko habang inilalapag ang sako sa lupa. Biglang namula ang kanyang mga mata. Walang kwenta ang usapan, asawa, dali mong ayusin. Kumuha ng dalawa para sa sabaw ng bata. Tignan mo ang anak, payat na payat. Itinaas ko ang aking baba kay Quanfeng na asawa. Tumingin ang asawa ni Quanfeng sa kanyang lalaki. Nang makita niyang nakangiti lang siya ng walang kwenta. Agad siyang natuwa at pinapunta ang anak na babae para kumuha ng gunting at patayin ang isda. Umikot ako ng walang dalang gamit at umalis. Agad na inalis ni Zhang Quanfeng ang sirang lambat. At balak itong ayusin ngayong gabi. Napag-usapan na namin. Nasamantalahin ang mga araw na ito para manghuli ng madami. Mag-imbak ng pagkain at ibenta ang sobra para sa pera. Ngayon, gising na ang puting fox. Palagi siyang nakatago sa ilalim ng kumot ko. Hindi napansin ng buong pamilya ni Quanfeng. Nang pumasok ako sa sariling bakuran, biglang tumalon ang puting fox sa lupa. Masayang umiikot sa bakuran. Kuya Fugi. Agad nang umiti si Zhang Yu na dati ay nakasimangot. Sumama si Lola at matandang Lola Li para salubungin kami. Hindi pa nakakita si matandang Lola Li ng ganitong dami ng isda mula sa panghuli ko. Para sa kanya na araw-araw ay umiinom ng lugaw na gawa sa sorghum. Ang amoy ng isda ay halos pumatay sa kanya. Mahigpit niyang tinitingnan ang puno ng peras at nilunok ang laway. Sino ang maagang lumapit para makipag-ugnayan? Bumalik na si Fugi. Anong maganda niyang dala? Yenan, umuwi na nga. Sagot lang ako ng walang pakialam. Hindi ko talaga pinapansin ang 10 piso ng matandang babae. Ngunit nang makita niyang malamig ang aking pakikitungo, walang hiya siyang direktang tinutukan ng paksa. Fugay, may pamangkin si Lishen sa timog na grupo ng sayaw. Maganda at lively. Ipakilala ko sa iyo para makilala mo. Nang marinig ko ito, nanatili akong nakatungo. Tumingin ako kay Lola at Zhang Yu. Makikita mong sabay silang nag-ikot ang mata. Lalo na si Zhang Yu, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. May isang taong hindi kilala na lumabas. Hindi man lang alam na may maliit na asawa ko. Ayoko na siyang pakialaman. Diretsong dinadala ang sako sa silid at itinatago ang baril. Zhang Yu, tapos na ba ang pagkain? Halos mamatay na ako sa gutom. Tumingin ako kay Lola Li. Tanong ko lang kung gusto niyang kumain kasama. Sa Northeast, ang pag-imbita ng tao ay pawang pakitang tao lang. Dapat nang umalis ang normal na tao ng maaga. Ngunit itong matandang babae parang naposes ng multo. Nangungutang ng pera at pilit na ipinipilit ang kanyang pamangkin. Sa oras na yon, biglang sumigaw si Lola Li ng masakit. Lahat sa loob ay nagulat sa kanyang sigaw. Sundan ang kanyang tingin. Si Lola at Zhang Yu ay napahinga ng malamig. Nakita nila ang isang puting fox na nakaluhod, na nakatitig ng matindi sa kanila. Ano ito? Paano nakapasok ang fox spirit? Tumingin ang puting fox kay Lola Li, na nakangiti kanina. Biglang umisi ng matindi sa kanya. Natakot si Lola Li at nagdasal. Nang hihingi ng tawad habang nagsusumamo. Dumiretso sa pader at tumakbo palayo. Nang makita ito, hindi ako natakot, sa halip. Pakiramdam ko, siya ang naglabas ng sama ng loob ko sa fox. Napatakbo ang hindi inaasahang bisita, ang puting fox ay agad na umikot. Mumingiti habang nakatingin kay Lola at Zhang Yu. Maamo siyang umuungol. Nakangiti akong nagsasalita sa kanila. Sabi ko, ito ay nakuha ko sa ilog. Hindi lang siya takot sa tao. Kahit kumakain pa siya ng isda mula sa akin. Ngunit hindi siya marunong uminom. Nainom ng kaunti ng white wine, nahulog sa aking kumot at nalasing. Kaya dinala ko na lang siya pauwi. Napalaki ang mga mata ni Lola. Anak na matapang ka talaga. Alam mong ano yan pero sinubukan mong dalhin sa bahay. Wala akong pakialam. Ito ay isang Arctic Tiger na naghanap ng pagkain sa timog. Ngunit hindi nakinig si Lola. Ang apelyido niya ay Hugh. Naniniwala siyang totoong fox spirit ito. Agad siyang humila, na nanggigil sa paglapit sa fox. Nang may takot na tanong kung ano ang balak kong gawin. Kung sabihin kong papatayin ko ang fox at kakainin. Siguradong makikipag-away siya sa akin. Anong gagawin ko? Sa tingin ko matalino siya, alagaan na lang natin siya. Nang marinig iyon, hindi na napigilan ni Zhang Yu. At inabot ang kamay para hipuin ang ulo ng puting fox. Hindi lang hindi umiyak ang puting fox, kundi dahan-dahan pa itong umusli sa palad ni Zhang Yu. Ang batang babae ay puno ng mga bituin sa mga mata. At agad niyang pinangalanan itong Xiaobei. Nag-aalala ang lola, nanginginig ang mukha, huwag kang magloko. Hindi pwedeng bigyan ng ganitong walang kwentang pangalan ang espiritu ng tahanan. Kapag may problema, kailangang tawagin ang espiritu. Pero heto na. Diretso na lang nanirahan ang fox sa bahay. Pero huli na ang lahat. Nakita niyang masaya si Xiaobei habang naglalaro kay Zhang Yu. Walang magawa ang lola. Hindi naman niya pwedeng paalisin ang fox spirit. Kaya nagmumura na lang siya sa sarili. Habang pinapanood si Zhang Yu na pinapakain si Xiaobei ng tinapay na may sabaw ng karne. Napuno ng sabaw ng karne. Kinabukasan ng umaga. Ako at si Zhang Quanfeng ay naghahanda ng umalis. Para ipagpatuloy ang ating pangingisda. Ilang araw na kaming tuloy-tuloy. Kapag makakuha pa kami ng konti, makakapagpalit na kami ng malaking pera. Pero hindi pa kami nakakalabas ng baryo. Biglang umalinggaw ang malakas na speaker ng production team. Narinig namin ang boses ni Zhao Kaishan mula rito. Hoy, hoy, hoy. Hindi lang kami ni Quanfeng ang huminto. Pati si Xiaobei na nakasabit sa hagdan ay natigilan. Nakanganga siya. Sunod-sunod na 3 beses na tumawag si Zhao Kaishan sa speaker. Inaabisuhan ng buong baryo na pumunta sa opisina ng production team para sa pulong. Nagtinginan kami ni Quanfeng. At tahimik naming inalis ang hagdan pauwi. Para matulog muna ng kaunti bago pumunta sa pulong. Sapagkat ito ang unang pagkakataon ko. Na dumalo sa isang kolektibong pulong mula nang ako'y napadpad dito. At para tuluyang makisama sa panahong ito.
Hindi ako pwedeng hindi dumalo. Sa tanghalian, dahan-dahang dumating ang mga kasapi sa opisina ng production team. Si Zhao Kaishan ang sekretaryo at kapitan ng grupo. Pagkatapos dumating ang lahat, agad siyang nagsimula. Mga kababayan, ngayon ay tinipon ko kayo. Dahil may ilang mahahalagang anunsyo. Ang unang sinabi niya, ay direktang tumama sa akin. Matapos pag-aralan ng grupo, opisyal na itinalaga si Zhang Fugi bilang tagapangalaga ng kagubatan ng ating production team. Simula ngayon, ang responsibilidad ng pangangalaga sa kagubatan ay nasa kanyang balikat. Kaya suportahan natin siya sa kanyang trabaho. Bago pa man makuha ng lahat ang balita, nagbago ang tono ni Zhao Kaishan at naging seryoso ang kanyang pananalita. Katatanggap lang ng opisina ng kautusan para sa pangkatang depensa. May mga tumatakas na kriminal sa ating kagubatan. Iwasan muna ng lahat ang pagpasok sa bundok kung walang dahilan. At kapag may napansing kahina-hinalang tao, agad itong report. Huwag subukang hulihin ng mag-isa. Pagkatapos ay nagdagdag siya. Kasalukuyang iniimbestigahan ng komuna ang pagkawala ng 3 kabataang intelektual. Walang kinalaman ito sa atin. Kaya huwag nang mag-usisa o manghuli ng walang dahilan. Pagkatapos ng pulong, si Zhao Kaishan ay biglang humawak sa akin. Ipinapakita na magpahinto. Hanggang sa lahat ng tao ay umalis na. Sa kanya isinara ang malaking pinto sa likod. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa drawer isang beige na papel at isang maliit na notebook. Serious na inabot sa akin. Ito ang iyong appointment letter at ye. Sa susunod na pumasok ka sa bundok, dalhin mo ito para magamit kung sakaling may makasalubong kang tao. Tinanggap ko ang dokumento at binasa ito. Nakasulat sa itim na tinta sa puting papel na ikaw ay tagapag-alaga sa pangalawang pangkat ng Forest Farm. Nang 5 taon ang termino, umiti ako. Hindi inaasahan na sa panahong ito ay magkakaroon pa ako ng stable na trabaho. Ngunit si Zhao Kaishan ay seryoso ang mukha. Fugi, madalas kang pumasok sa bundok. Mag-ingat ka palagi. Sa panghuli ng hayop, mas maganda kung may kasamang tao. Pagkatapos ay bumaling siya at binuksan ang kabinet. Hinila ang isang madilim na birding canvas roll. At nakahiga roon ang isang semi-automatic rifle na parang 5.6. Napangiti ako. Ang galing nitong baril na ito. May 10 bala at malakas ang firepower. Bumalik si Zhao Kaishan at nagbigay ng isang makapal na bag ng bala. Paalala na ingatan ito. Matapos ibigay ang armas, huminga siya ng malalim. Tungkol sa 3 kabataang naisip. Dapat sana ay pinarangalan sila ng kolektibo. Pero noong araw na yon, pagkatapos nilang maghiwalay sa atin, may isang naagaw ng tigre. Sa loob ng 2 araw, hindi pa rin makita ng mga milisya ang katawan. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng magbigay ng parangal. Para hindi maapektuhan ang reputasyon ng kabataan. Nakikita ko ang kanyang mukha na puno ng paghingi ng tawad. At tinanggap ko ng walang pake. Walang anuman, naiintindihan ko. Pagkatapos ay binaba ko ang boses. At matalim na tumingin sa mata ni Zhao Kaishan. Pero mas mabuting mag-ingat ka, kapitan. Dahil ang mga kamag-anak na yon ay hindi pawang mabuti. Naipahayag na ang opisyal na pagtatalaga. At agad akong naging usap-usapan sa buong baryo. Sa panahong ito, bawat pamilya ay nakasusuot ng sintas. Nagpapakahirap sa araw-araw. Pero ako, hindi lang makakain sa bundok, kundi nakakuha pa ng trabaho na may swelong 8 yuan kada buwan. Isang matibay na trabaho sa sementeryo. Higit pa rito, si Zhang Yu ay pinalitan ang suot na bagong floral cotton padded jacket. Ang malaking kontrast na ito ay nagpasaya kay Liu. Ang tiyuhin ko na sobrang namula ang mga mata. Nakatingin siya sa mga malalakas na manggagawa sa baryo. Habang nagsusumikap silang kumita ng puntos. At ang buong puso niya ay puno ng inggit. Kaya't pinuna niya si Uncle Zhang De. At sinaboy niya ng mura ang ilong nito. Sabi niya, magpunta ka sa opisina ni Director Lee sa bayan. Para ayusin ang problema ng anak mo. Pero araw-araw mo lang pinapabagal. Sa harap ng pag-ugali ng asawa. Si Zhang De Ben ay nakasandal sa bubong, hindi na nagsasalita. Sabi niya, kung gusto mong magpatulong, huwag kang walang dala. Pumunta kang walang dala. Pagkatapos ay humitit siya ng malakas sa tabako. Kung hindi dahil sa pang-udyok mo sa akin. Nakunin ang pensyon ng kapatid ko. Hindi ko sana na-offend si Fugi ng ganito. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Liu Gixiang. Matinding tinukod niya ang noo ni Zhang De Ben. Pinipilit siyang humarap sa akin para humingi ng ayuda. Sino ang mag-akalang si Zhang De Ben ay talagang umiiwas? Hanggang ngayon, naiisip pa rin niya ang mga bakas. Nang pagkaalis niya sa bahay, walang kwentang tao, kung hindi ka pupunta, ako na ang pupunta. Bigla niyang sinipa si Zhang De Ben. Sa kanyang mukha, kasabay ng isang sigaw. Hindi siya nag-atubiling tumakbo patungo sa aking bahay. Sa mga sandaling iyon, kasama ko si Zhang Yu sa bakuran. Tungkol sa bagong baril at mga bala. Maayos ko na itong itinago sa likod ng aparador. Sa mga nakaraang araw, swerte ako. Puno ng ilang sako ang mga isdang tumitimbang ng 7-8 kilo. Maliban sa iniwan para sa amin at para sa pera. Naglaan din ako ng ilang maliliit na isda sa isang timba. Ito ay espesyal na inihanda para kay Xiaobay. Bilang pagkain. Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng bakuran. Ay naku Fugi, ang daming isda. Lumingon ako. Matagal kong hinanap sa aking alaala bago ko siya nakilala. Siya pala yung tiyan na hindi ko gaanong kilala at na minsang kinuha ang aking pagkain. 张悦干脆连理都不理，手脚麻利地把好鱼往后藏。刘桂香被我不冷不热的态度噎住，但眼馋的贪欲瞬间战胜尴尬。 Nakangiti siya. Nagpupumilit na humingi ng 2 isda para matikman. Nang makita ko ang kanyang walang hiya na ugali. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Kung gusto niyang makakuha ng libre, bakit hindi ko siya bigyan ng mga sirang isda? Kinuha ko ang sako ng mga pira-pirasong isda na inihanda para sa mga fox. Kung ayaw mong magreklamo, may mga piraso pa rito na naputol. Hindi na ako pinakinggan ni Liu Gixiang. Nagniningning ang kanyang mga mata at kinuha ang sako.
Ay naku, hindi ako nagreklamo, salamat Fugi. Pagkatapos, parang may hangin sa kanyang mga paa. Wala pang natapos na magtanong ay tumakbo na siya palabas ng bakuran. Nang makita siyang tumatakbo, halos hindi ko napigilang tumawa. Nang lumingon ako, nakita ko ang mga mata ni Zhang Yue at Xiao Bai na puno ng sama ng loob. Fugi, bakit mo ibinigay ang mga pira-pirasong isda na para kay Xiao Bai? Si Xiao Bai ay nagbigay pa ng malungkot na tunog. Pinipigilan kong tumawa at pinakalma sila. Bukas, pupunta tayo at manghuli ulit. Sa kabilang dako, si Liu Gixiang ay tumakbo pabalik sa bahay. Ipinagbagsak niya ang mabahong sako ng isda. Sa harap ni Zhang Deben. Tingnan mo ito. Ano ito? Nang naamoy ni Zhang Deben ang amoy ng isda, siya ay naglalaway. Nang nais niyang buksan ang sako, tinamaan siya ng isang malakas na sampal mula kay Liu Gixiang. Umuwi ka na, hindi ka karapat dapat kumain nito. Pagkatapos, bumalik ang pinsan niyang si Zhang Shen. Nasabik na sabik din. Siya rin ay tinamaan ng matinding sermon mula kay Liu Gixiang. Sa kanyang isipan, dapat ay buo ang sako na ito na dadalhin sa lungsod. Kunin mo lang itong supot ng magagandang isda, ayos na. Si Director Lee sa pabrika ng bakal. Tiyak na makukuha niya ang worker quota ng anak niya. Pagdating ng panahon, lahat ng tao sa baryo. Kailangan siyang tignan ng may paggalang. Dahil sa pangarap na yon, kinabukasan ng maaga. Si Zhang Deben ay binabaon ang supot na yon ng Soro. At pumasok sa bayan upang maghatid ng regalo. Samantala, ako at buong grupo ay muling naglakad. Napuno ng enerhiya, papunta sa ilog upang manghuli. Si Xiao Bai ay hindi umiiwas, nakadikit sa hagdang akyat, nakatutok sa amin habang nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho, biglang tumigil si Zhang Quanfu sa ginagawa. May pag-aalala siyang tinitingnan ako. Fugi, tapusin na lang natin ngayon, okay na. Sabi ng kapitan, may mga tumatakas sa bundok. Masyadong delikado kung palagi tayong pumapasok. Ngumingiti lang ako nang walang pakialam. Sabi ko, kung nandito ako, walang mangyayari. Sunod-sunod, sinubukan kong gamitin ang pagkakataon. Pagkatapos nilang matapos, huwag na silang sumama sa pag-akyat. Nakita ni Quanfu na parang tinutulungan ko siyang tignan na siya ay duwag. Ngumisi ako ng malamig, may bahid ng malamig na ningning sa mata ko. Hindi kita pinipili. Gusto ko lang ayusin yung mga tumatakas. Kaya hindi ka pwedeng sumama. Parang kidlat sa isang maliwanag na araw. Natakot si Zhang Quanfu na halos maupo sa yelo. Gago, gusto mong hulihin yung mga tumatakas. Sa gitna ng maliwanag na araw sa tahimik na gubat, napilitan siyang magpawis ng puting balahibo. Habang gusto pang magsalita si Quanfu upang pigilan ang sitwasyon, biglang tumayo ang puting fox na nakahandusay sa tabi. Tuwang-tuwa siyang tumayo. Sunod, ang puting fox na nakahandusay ay biglang tuwang-tuwa ring tumayo. Yung mata niya na puno ng espiritu, ay matindi ang pagtutok sa gubat sa timog. Biglang nakaramdam ako ng isang napakadelikadong hangin. Walang pag-aatubili, agad kong binaba ang hawak kong lambat. At pinapabalik ang buong grupo. Nang makita ni Quanfu ang nangyari, nagulat siya. Hindi alam kung anong nangyayari. Biglang napatingin siya ng malaki. Habang nag-inuman ako ng relax, ang isang kamay ko ay dahan-dahang naglalakad sa loob. At tahimik na nilalabas ang baril. Yung pakiramdam na parang nasa huling sandali, nakakatakot. Hindi ako makahinga ng maayos. Nangangatog siyang lumapit sa akin. Kitang-kita niya ang tibok ng puso ko. Habang hinahaplos ko ang malambing na balahibo ni Xiao Bai. At sa isang tinig na pawang dalawa lang ang nakaririnig. Nagbibigay ako ng utos. Kunin mo ang baril, may tao sa gubat sa asul na gilid. Nanginig ang boses ni Quanfu, nanginginig siya. Sabi ko, baka mga mangingisda lang sila na pareho natin. Hindi ka dapat mag-alala. Pero sa loob ko, alam ko ng malinaw. Hindi pwedeng magtago ang mga tunay na mangingisda. Hiding sa gubat nang hindi nagpapakita. Mas nakakatakot pa. Ngayon ay nasa gitna tayo ng malawak na yelong ibabaw. Sa dilim, nasa maliwanag tayo, nasa malaking kawalan ang posisyon. Kung meron man silang matibay na armas, wala tayong pag-asa na makaligtas. Ang tanging sandata ngayon ay ang dalawang supot ng nagyelong isda sa sod. Kaya kong sabihin, sigurado ako, na ang nakatago sa gubat ay mga taong may baril at matitibay. Noong dati, ang kapitan ng milis na si Zhao Kaishan ay nagbigay sa akin ng impormasyon mag-isa. May dalawang salarin mula sa kalapit na lalawigan. Si Wang Fang at Wang Li, mga armadong kriminal. Itong magkapatid ay nanlaban sa ospital habang nagnanakaw. Nang mabuko, pinatay nila ang mga tao para takpan ang krimen. Pati na ang tumakbo ng tumakbo, pinatay nila ang 7 hanggang 8 tao. Hanggang sa nakatakas sila sa malalayong gubat. Noong panahon na yon, may malalim na pahayag ang kapitan. Pinayuhan niya ako na huwag pumasok sa bundok kamakailan. Dahil ang mga ganitong tao ay mas mapanganib pa kaysa sa mga mabangis na lobo sa bundok. Hindi ko inasahan na ngayon ay makakaharap ko sila ng direkta. Ngayon, nakaharap ko ang dalawang ito. Mga kriminal na walang takot. Ngunit sa kabila nito, hindi ako natatakot. Sa halip, nakararamdam ako ng kakaibang kasiyahan. Ang dalawang armadong kriminal na ito ay hindi makakabanta ng lubusan. Tumingin ako ng matatag sa buong grupo. Tinatanong kung naniniwala sila sa akin. Ngumisi ng matapang si Ofyu. Naniniwala siya at dinala niya ang baril at ang sled. Dahan-dahang umahon papunta sa hilaga. Kinuha ko ang isang supot ng yelong isda bilang panangga. Pagkatapos, inutusan ko siya na kapag narating niya ang gilid ng gubat, agad na magkunwaring tumakbo papuntang timog at magtago. Basta't susundin niya ang utos ko, makakaligtas tayo sa panganib. Agad na bumaba ang buong grupo sa yelong ibabaw. Nagkukunwaring walang tao, nakaluhod sa yelo. Mahigpit niyang isinabit ang tali sa balikat. Dahan-dahang umahon papuntang hilaga, parang isang uwang. Sumunod si Xiao Bai, nakikisama. Nagsusuri habang nakaluhod sa ilalim ng buwan. Gamit ang panangga mula sa supot, matyagang nakatutok. Nakatingin sa galaw sa timog na gubat. Ang mga gutom na kriminal ay tiyak na papunta sa mga supot ng isda.
Kaya hindi sila basta-basta makakabaril. Dahil hindi sila kampante sa kanilang kakayahan sa baril. Gusto nilang hintayin na maipulupot namin ang sled. At saka sila papatayin sa malapitan. Talagang matalim ang kanilang plano. Pero kahit gaano pa sila kaingat, hindi nila inasahan na may kasama akong isang swerte at matalim na fox. Alam mo, ang fox ay kilala sa kanilang napakabangis na pangamoy. Kahit sa makapal na niebe, kaya nilang matukoy ang posisyon ng daga. Sa ilang metro ang layo, may dalawang buhay na tao. Para sa maliit na aso ko, parang mga ilaw sa dilim. Na parang mga ilaw ng gabing madilim. Maingat kong hinimas ang ulo ni Xiaobei. Pangakong babalikan namin siya at dadagdagan ang pagkain. Samantala, ang buong grupo sa likod ay matagumpay na nakalipat sa gilid ng gubat. Pagkatapos, humina siya ng malalim. Biglang tumakbo papasok sa kabubatan na parang isang kuneho. Sa kasalukuyan, sa madilim na gubat sa timog, napakataas ng tensyon. Si Wang Li ay nakatayo, may hawak na isang baril na gawa sa lupa. Nagtatanong sila yan sa kanyang nakatatandang kapatid na si Wang Fang. Ang dalawang magkapatid ay nagugutom at giniginaw sa gitna ng nagyayelong mundo. Wala pa silang kahit isang pusporo para magliyab ng apoy. Orihinal na balak ni Wang Li na hintayin ang mga mangingisda mula sa nayon, na lumabas para patayin at nakawin ang kanilang mga lambat. Ngunit pinigilan siya ni Wang Fang. Natatakot siyang ang tunog ng baril ay makahatak ng maraming milisya para maghanap sa bundok at putulin ang kanilang daan. Kaya't plano nilang gumawa ng ingay mula sa mga hayop upang matakot ang mga ito. Ngunit sa kanilang pagyuko, agad silang nahuli. Nakita nilang biglang naglaho ang lahat sa gubat sa hilaga. Humigop ng malamig na hangin si Wang Fang. Mabilis, hindi sila karaniwang mga mangingisda. Baka sila ay may masamang balak laban sa atin. Ngunit si Wang Li ay hindi nagpatinag-at. Itinaas ang kanyang shotgun na may malamig na ngiti. Kahit na may 10 kapatid na nakasuot ng sombrero, hindi kami natatakot. Kung ang dalawang ito ay lalapit, ipadadala ko sila sa kabilang buhay. Ngunit si Wang Fang ay nakatitig sa yelo. Sa isang sako na hindi gumagalaw. Huwag kang magbiro. May isang nakatutok na baril sa likod ng sako. Habang siya ay nagalit at bumulong, nagsimula siyang dahan-dahang umatras mula sa bunto ng niebe. Ang katahimikan sa ibabaw ng lawa ay nagbigay sa kanya nang hindi pa nararanasang pakiramdam ng presyon. Sa kanyang paningin, ang sinumang may ganitong nakakatakot na taktika ay tiyak na isang matibay na espiya. Habang ang mga bandido ay nanginginig sa takot, ako ay nakadapa sa ilalim ng peras, tinitingnan ang target sa pamamagitan ng mga puwang ng niebe. Natiyak kong wala ng tunog sa likuran, at nagkaroon ako ng malamig na ngiti sa aking labi. Sa wakas, magsisimula na ang magandang palabas. Hindi ako nagmadaling magputok, upang makasiguro na makakabawi ang lahat. Ngayon, kung hindi sila bobo, tiyak na nagsisimula na silang magplano ng pagtakas. Sinasadya kong pinipigilan ang pag-trigger ng gatilyo, upang masiyahan sa matagal nang nawalang pakiramdam ng presyon sa digmaan. Ang ganitong pakiramdam ng pagsalakay ay nagpapasigla sa bawat selula ng aking katawan. Sa kritikal na sandali habang si Wang Li ay dahan-dahang umatras, biglang tumayo si Xiaobei. Mabilis kong pinigilan ang ulo ng fox at pinindot ito sa dugo. Bang, isang nakamamatay na bala ang dumaan, malapit sa balat ng sako. Ang nakakabinging tunog ng baril ay nagpasabog kay Xiaohu, na nagmadaling sumiksik sa dugo. Matindi kong pinindot ang kanyang noo at sinabihan siyang huwag kumilos. Sa susunod na segundo, bigla kong itinaas ang baril at tinutok sa gubat at nagputok ng dalawang sunod-sunod. Bangbang, ang mainit na mga bala ay tumama ng tama sa puno sa harap ni Wang Li. Ang mga piraso ng kahoy ay parang mga nakatagong armas na bumagsak sa kanyang mukha. Ang ganitong kahanga-hangang katumpakan ay nagdulot ng takot kay Wang Li. Sa katunayan, ang dalawang putok na iyon ay purong para sa matinding presyon ng apoy. Sa sandaling pinindot ko ang gatilyo, ako ay parang isang leopardo na sumugod. Tumatakbo ng mabilis patungo sa pinakamalapit na gubat sa kanluran. Sa bukas na lugar, nag-atras ako ng diretsyo upang maging buhay na target para sa iba. Tanging ang mabilis na paggalaw sa gilid ang makakapagbigay. Totally nasira ang crosshair ng kalaban. 50 metro ng distansya ng kamatayan. Ang nilampasan ko ng mabilis. Nang si Wang Li ay nagulat at tumaas ang ulo. Nakita niya ang isang nakakatakot na anino na matindi ang pagwasak sa depensa at pumasok sa gubat. Si Wang Fang sa tabi ay natakot at nawalan ng kontrol. Grabe, takbo. Kasabay ng isang desperadong sigaw. Ang dalawang walang awa na armadong kalalakihan ay tumalikod at tumakbo. Ang mga armadong kalalakihang ito na nakapatay ng 7 o 8 tao ay ngayon ay ginagawang biktima ko at nilalaro sa loob ng malalim na kabubatan. Ang dalawang takas na ito ay marunong pa rin ng taktikang palitan ng pagbabantay habang umatras. Sayang, kahit anong plano nila, hindi nila alam na ang sumusunod sa kanila ay may mata na parang may na-ray vision. Nakikita ko si Wang Li na mahigpit na sumusunod kay Wang Fang sa likod. Pagpasok ko sa gubat, hindi ako agad sumugod, sapagkat hawak nila ang dalawang totoong baril. Biglang nagtago si Wang Fang sa likod ng puno at nagtaas ng baril para magbantay. Si Wang Li naman ay tumatakbo ng parang baliw papunta sa unahan. Pagkalayo ni Wang Li, muling nagbantay gamit ang baril pabalik para protektahan ang kuya. Gamit ang taktika ng palitan ng pagbabantay, napatay nila ng direkta ang ilang ng mga pulis na sumusunod sa kanila kapag tumama sila sa target. Parang mabangis na lobo ang kanilang pagbawi. Pero habang pinapanood ko ang taktika nila na parang sa libro, hindi ko mapigilang umiti ng malamig. Tinawag ko si Xiaobei ng diretsyo. Agad bumaba ang ulo ng puting fox at dumiretso sa tabi ko. Xiaobei, ang dalawang hayop na ito ay sayo. Huwag mo silang hayaang mawala. Masiglang inamoy ng maliit na fox ang hangin. QQ. Magaling, pag-uwi, ihahanda kita ng inihaw na matabang kuneho. Kumuha ako ng isang piraso ng tuyo at nilagay sa bibig. Hinabol ko ng hindi nagmamadali sa likod ng dalawang armadong kalalakihan.
Hindi lang nila pinatay ang maraming inosenteng tao. Pati ang panghuli ko sa pangangaso ay naantala nila. Kailangang iwan sila dito sa Snow Mountain magpakailanman. Kasabay nito, ang magkapatid na Wang ay gutom at pagod na tumatakbo. Habang hindi ako nagmamadaling sumugod. Lalong kinakabahan si Wang Fang. Parang tinututukan sila ng isang malupit na espiritu. Kahit anong takbo nila, laging may aninong parang multo, na mahigpit na sumusunod. Minsan ay desperadong bumalik at nagpapaputok. Pero hindi man lang nila nadikit ang damit ko o paa. Ngayon, si Wang Li ay tuluyang naubusan ng lakas. Ang kanyang baga ay parang hinihimas ng matalim na kutsilyo. Si Wang Fang ay humihinal at mahigpit na nakatingin sa kapatid. Hindi pwede ganito tayo tumakbo. Itago mo ang sarili mo dyan. Sabayan natin siya at patayin. Matindi ang tingin ni Wang Li. At tumalikod papunta sa direksyon ko at pinindot ang gatilyo. Bang! Agad akong lumihis at nagtago sa likod ng makapal na puno. Sa pagkakataong iyon, si Wang Li ay tumakbo ng parang aso na nawalan ng tahanan. Pababa sa gilid ng bundok ng higit sa 100 metro. Ngunit si Wang Fang ay biglang bumaling. Pabagsak sa kabilang direksyon para tumakas. Sa plano ng dalawang armadong ito, basta makuha ko lang ang isa. Pwede nilang balikan at akitin ako. Hindi ko inasahan habang nakikita ko silang naghihiwalay. Halos sumabog ang ngiti sa labi ko. Nag-aalala ako kung paano sila unti-unting mapapabagsak. Pero bigla nilang binasag ang formation nila. Bata, unahin mo yung nasa taas. Yumuyuko ang maliit na fox. Masaya at excited na naglalakad sa harap. Isang tao at isang fox nagliko ng malaking bilog. Parang multo na sumisilip sa taguan ni Wang Li. Sa kasalukuyan, nakatago si Wang Li sa likod ng mga puno. Nangungot siya ng lihim. Habang humihinal siya, naghahanda na siyang tumayo at magpalit ng posisyon. Biglang may malamig na boses na sumigaw sa kanyang tainga. Kapatid, hinahanap mo ako. Nabigla si Wang Li, pawis na pawis. Hindi niya nagawang tumingin pabalik. Dinala niya ang baril sa balikat. At pinindot ang gatilyo pabalik. Sa huling sandali, malakas na pinigilan ng aking matibay na kamay. Ang mainit na baril. Biglang itinaas ang baril at pinaputok ng mariin. Bang, ang malakas na tunog ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong kabubatan. Narinig ni Wang Fang sa malayo ang putok ng baril ng kanyang ikalawang kapatid. Biglang siya'y nagdiwang. Hindi siya tumakbo. Sa halip, mainat siyang umikot. Papunta sa paakyat ng bundok upang maglunsad ng panlilinlang. Habang ako ay nagsasagawa ng walang patumanggang pagpatay. Si Zhang Quanfan ay tumatakbo pabalik sa baryo, nag-iyak at nagkukumahog. Hinawakan niya ang braso ni Captain Zhao Kaishan. Nangangatog sa takot. May malaking problema na tayo. Nakita namin ni Fugi na nakipagbakbakan sa mga bandido. Biglang pawis na pawis si Zhao Kaishan. Mahigpit na niyayakap ang balikat ni Quanfan, nanginginig. Nasaan si Fugi? Nanghiyaw si Quanfan na si Fugi ay nakatakbo muna. At nagkukubli sa likod ng sako, hindi makalabas. Ano? Nanginginig si Zhao Kaishan, namumula ang mga mata. Biglang naisip ang pinakadelikadong sitwasyon ko. Biglang pumasok siya sa opisina ng komandante at pinatakbo ang radyo. Sa loob ng 10 minuto, nagtipon ang mahigit 200 milisyang armado. Nagtitipon sila, nakataas ang mga armas. Mga kasama, si Fugi ay nililigiran ng mga bandido. Bawal silang magpatalo. Sa paunguna ng buong baryo, parang mga desperadong tao, tumatakbo sila papunta sa Iceberg. Akala ng buong baryo na nagtago ako sa likod ng sako. Pero sa kasalukuyan, sa kagubatan, ang sitwasyon ay ganap ng labis sa kontrol. Nakangatog si Wang Fang, puno ng pag-asa. Habang nilalapitan niya ang Half Mountain Demon. Pero sa harap niya, natakot siya ng husto. Parang nawawala ang kaluluwa niya. Kitang-kita niya ang kanyang ikalawang kapatid na walang pakialam sa lahat. Ngayon, nakaupo siya sa ilalim ng puno, parang isang kalat na putik. May matalim na militar na sibat na nakatusok sa dibdib niya. Patuloy na humihinal at nagsusuka ng dugo. Balikan natin 1 minuto. Matapos kong hawakan ang baril ni Wang Li. Agad kong pinigilan ang kanyang bibig gamit ang kanan kong kamay. Hawak ang kutsilyo sa kaliwang kamay. Tulad ng kidlat na tumagos sa kanyang dibdib. Agad na sinuntok ng kanang kamao. Isang malupit na hampas ang tumama. Sa kanyang kanang tagiliran, pumutok ang atay. Si Wang Li ay umiyak sa sakit. Nakatitig ng may kawalang pag-asa sa aking mata. Hindi niya akalain na ang magtatapos sa kanyang buhay ay isang napakabata pang manghuhuli. Dahan-dahan kong inalis ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Si Wang Li ay nakagawa lamang ng mahinang tunog. Ang mundo sa kanyang harapan ay mabilis na nalulumbay. Hanggang sa si Wang Fang ay humampas sa kanyang balikat. Nahirapan siyang buksan ang kanyang mga mata upang magbigay ng babala. Saklap, hindi siya nakagawa ng kahit isang tunog. At bigla na lamang siyang namatay. Si Wang Fang ay tumingin sa kanyang patay na kapatid. Nagbigay ng isang sigaw ng kawalang pag-asa. Sa mga sandaling iyon, isang hatol ng kamatayan. Ang umuugong sa kanyang ulo. Bang, ang nag-aalab na bala ay agad na tumagos sa dibdib ni Wang Fang. Hindi siya makontrol at nahulog. Nahirapang humiga, dumudugo ng malaki. Sa kanyang huling tanaw, nakita lamang niya ako na parang isang Diyos ng kamatayan. Hawak ang baril na malamig na nakatapak sa kanyang ulo. Si Wang Fang sa ilalim ay desperadong hinahawakan ang kanyang dugong dibdib. Huwag mo akong patayin, may ginto akong nakatago sa kuweba. Ibibigay ko sa iyo lahat. Parang isang patay na aso siyang nagmamakaawa sa akin. Bodong, patay ka na, ang ginto ay sa akin pa rin. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, bigla kong hinugot ang kutsilyo. At agad na sinaksak ito. Direktang tumagos sa leeg ni Wang Fang. Ang dugo ay sumabog na parang mataas na presyon ng tubig. Sa loob ng wala pang kalahating minuto, ang mamamatay tao na ito ay tuluyan ng namatay. Ang kilalang mamamatay tao na si Wang. Ngayon ay natapos ko na sa gubat na ito. Pagkatapos, sa katawan ni Wang Fang, tinanggal ko ang dugo ng kutsilyo. Mahusay na kinuha ang baril sa lupa at isinabit ito sa likod. Hawak ang kutsilyo sa kamay.
Agad kong sinuri ang mga bulsa ng dalawa. At masigasig na kinuha ang maraming bala. Hindi ko inasahan, ang pinakamalaking sorpresa ay nasa likod. Nakita ko sa likod ng bewang ni Wang Fang ang isang tunay na baril. Isang 54 na pistol, 7.62 na nakalibre. Kayang tumagos ng 3 na bakal sa loob ng 25 metro. Ang bagay na ito ay nakatago sa katawan bilang pangalawang armas. Talagang parang isang Diyos na kapangyarihan. Dagdag pa sa aking orihinal na shotgun at semi-automatic rifle. Ang aking kasalukuyang lakas ng apoy ay katumbas ng isang tao na naglalakad na kanyon. Tungkol sa mga nakuhang rifle at shotgun, plano kong ipasa ang mga ito para sa gantimpala. Sa mga sandaling iyon, si Xiao Bai ay tumakbo at mahigpit na kumagat sa pantalon ni Wang Fang at nagwawala. Ang maliit na asong ito ay tila nakitang ligtas na. Lumabas at nagpakita ng lakas. Lumuhod ako at tinapik ang kanyang noo. At diretsong ibinigay sa kanya ang isang piraso ng karne. Ayos na, tigilan mo na ang palabas. Maaari bang matunton ang pugad ng dalawang hayop na ito sa amoy? Hindi ko alam, biglang umikot ang ilong ng maliit na fox. Lumiko ito at tumakbo papasok sa kagubatan. Sinundan ko ito ng mabilis na mga hakbang. Pagkalipas ng 15 minuto, isang nakatagong yungib na mahigpit na nakasara ng mga palumpong lumabas sa aking paningin. Kung hindi dahil kay Xiao Bai na parang buhay na radar, hindi ito matutuklasan ng sinuman. Sinindihan ko ang sanga ng molerala. Isang kamay ang nagdadala ng sulo. Isang kamay ang may hawak na baril habang pumasok sa madilim na yungib. Habang papasok ako, lalong lumawak ang lupa. Bigla, ang maliit na fox ay umiikot sa isang malaking bato na parang nababaliw. Nanginig ang puso ko, agad kong itinulak ang malaking bato. Sa ilalim nito ay may isang nakatagong malaking bag na tela. Nang binuksan ko, hindi ko mapigilang huminga ng malamig na hangin. Puno ito ng makakapal na pera at mga resibo ng bigas. Pati na rin ng maraming gintong, mga singsing at pulseras. Tiyak na ang dalawang takas na ito ay nakakuha ng malaking yaman. Matapos mag-isip ng kaunti, gumawa ako ng isang malalim na hukay gamit ang aking kutsilyo. Inilibing ko ang bag at pera sa ilalim. At sa huli ay pinindot ito ng malaking bato. Alam ko ang kahalagahan ng hindi pagpapakita ng kayamanan. Matapos gawin ang lahat ng ito, pinaganda ko ang pasukan ng yungib. Masayang naglakad papunta sa yelo ng lawa. Hindi nagtagal nang makabalik ako sa tabi ng lawa. Narinig ko ang malalakas na yapak mula sa kabubatan. Si Zhao Kaishan ay may dalang higit sa 20 sundalo, na may mga baril na parang mga baliw na sumugod. Akala nila ako ay nabaril na ng mga bandido. Yaman. Nakatayo ako sa yelo at mumiti. Si Zhao Kaishan ay may hawak na baril na nanginginig ang boses sa pagkabahala. Nasaan ang mga takas? Madali kong itinuro ang malalim na bahagi ng kagubatan. Nakalutas na. Nandoon sila nakahiga. Nang dumating ang maraming tao sa lugar ng labanan, biglang nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Lahat ay humina ng malamig na hangin. Tumingin sa akin na parang may nakitang halimaw. Sila ang dalawa na pinatay mo. Itinuro ni Zhao Kaishan ang dalawang bangkay sa lupa. Nanginginig ang boses. Lumuhod siya at tiningnan ng mabuti ang mga sugat sa katawan. Isa ay tinaga sa dibdib gamit ang kutsilyo. Ang isa naman ay pinugutan ng leg. Isang laban sa dalawa sa kabila ng pagkakaroon ng baril ng kalaban sa malapit. Ito ay isang bagay na kayang gawin ng isang hunter na wala pang 20 anyos. Kapitan, ito ang mga baril nila, ibinabalik ko. Ibinato ko kay Zhao Kaishan ang mga nakumpiskang rifle at shotgun. Si Zhao Kaishan ay puno ng saya at sinuntok ako sa balikat. Sinasabing tiyak na makakatanggap ako ng gantimpala. Ngunit sa susunod na segundo, ang sinabi ko ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Hehe, Kapitan. Saka dinala naman ng lahat ang mga gamit nila. Tulong-tulong na rin tayo manghuli ng isda. Pag-uwi sa baryo, may karne ang lahat. Biglang naging tahimik ang buong lugar. Kakatapos lang niyang patayin ang dalawang mamamatay tao, na hindi man lang kumurap mga kilalang tulisan sa buong bansa. Ngayon ay nakikipagkwentuhan pa at iniisip ang panghuhuli ng isda. Lubos na humanga si Zhao Kaishan. Hindi yata ito basta-basta, parang reinkarnasyon ng Diyos ng pagpatay.